Tanga ka talaga, Glenda. Tanga ka. Tumawa si Marco habang binabagsak ang papel sa mesa. Salamat sa lahat ng perang pinaghirapan mo. Kami na ni Karen ang gagamit niyan sa Dubai. Nanigas si Glenda habang tinititigan ng note na iniwan ng asawa niya. Salamat sa lahat, tanga. Wala na ang laman ng bank account niya. Wala na ang lalaking pinagkakatiwalaan niya. At parang wala na ring natira sa buhay niya. Akala mo ba may laban ka pa? Dagdag ni Marco sa huling voice message niya. Tahimik lamang si Glenda. Nanginginig ang kamay niya habang may binubuksang lumang folder. Hindi mo lang alam, Marco. Bulong niya. May isang bagay kang hindi kailanman natuklasan. Alas 10 na ng gabi nang makarating si Glenda sa tapat ng bahay nila. Mabigat ang katawan niya at tila may mga peraso ng tingga ang bawat hakbang habang paakyat siya sa maliit na lang porch. Galing siya sa overtime sa opisina. Isa na namang gabing nagpalipas siya ng gutom. Pagod at ines para lang masiguro na may maidadagdag sa ipon nilang mag-asawa. Sanay na siya roon. Sanay na siyang maging huling umaalis sa trabaho. Sanay na siyang tumanggap ng mga dagdag na report. Sanay na siyang magtipid sa sarili para lang makapagtabi ng pera para sa kinabukasan nila ni Marco. Iyon ang palaging sinasabi ng asawa niya. Tiisin mo muna ngayon, Glenda. Madalas sasabihin ni Marco habang nakahiga sa sofa at nanonood ng video sa cellphone. Pag nakaipon tayo, makakabawi rin tayo. Magninegosyo tayo. Mag-a-abroad pa nga siguro tayo balang araw. At tuwing maririnig niya iyon, napapangiti na lamang si Glenda, kahit pagod. Dahil kahit siyang halos bumubuhat sa lahat ng bayarin, naniniwala pa rin siyang may patutunguhan ng lahat. Naniniwala pa rin siyang may saysay ang bawat puyat, bawat overtime, bawat pera hindi niya ginastos para sa sarili. Ngunit pagpasok niya lang ng bahay ng gabing yon, may kakaiba na agad siyang naramdaman. Tahimik. Sobra ang katahimikan. Karaniwan bukas ang telebisyon sa sala. Madalas din ay may kalat na pinagkainan si Marco sa center table. O kaya ay maririnig niya itong sumisigaw mula sa kwarto. Humihingi ng tubig o nagtatanong kung may pasalubong siyang pagkain. Pero ngayong gabi, wala. Dahan-dahan niyang isinara ang pinto at inangat ang tingin sa paligid. Doon niya napansin. Bahagyang nakaawang ang drawer sa tabi ng TV. Wala nang mamahalang relo ni Marco na palagi nitong ipinagyayabang. Nawawala rin ang itim na duffel bag na to na karaniwan ay nakasiksik sa ilalim ng upuan. Pati ilang sapatos na nakahilera sa may entrance, wala na rin. Kumunot ang noo ni Glenda. Marco? Tawag niya at mahina sa una. Walang sumagot. Marco? Mas malakas na pero nananatiling walang tugon ng buong bahay. Naglakad siya papunta sa kwarto nila. Pagkabukas niya ng ilaw, lalo siyang nanlamig. Halos kalahati ng laman ng cabinet niya ay wala na. Nakatambad ang mga hanger na parang mga butong pinatuyo. Nawawala ang ilang polo ni Marco. Mga pantalon, pabango, at maging ang maliit nitong gray suitcase. Parang biglang sumikip ang dibdib ni Glenda. Hindi maaari. Binitiwan niya ang bag na dala at mabilis na lumapit sa cabinet. Sinuyod niya ito na parang umaasang may paliwanag sa loob. Baka may emergency. Baka may biglang lakad. Baka may mali lang siya sa pagkakaintindi. Pero habang tumatagal, lalo lang lumilinaw ang isang bagay. Hindi ito simpleng alis. May pag-alis na nangyari. At iniwan siya. Napaatras siya at agad na lumabas ng kwarto. Tumatakbo halos pabalik sa sala. Doon niya nakita ang isang puting papel sa ibabaw ng mesa. Kanina hindi niya iyon napansin dahil nangingibabaw ang pagod sa buo niyang sistema. Ngayon, iyan lang ang malinaw niyang nakikita. May mabigat na pakiramdam na bumalot sa kanya habang dahan-dahan niyang nilapitan ng mesa. Nanginginig ang mga daliri niya nang abutin niya ang papel.
Pamilyar ang sulat kamay kay Marco. May 4 na linyang nakasulat. Salamat sa lahat. Tanga. Nasa Dubai na kami ni Karen. Pakiramdam ni Glenda ay may humampa sa ulo niya ng bakal. Hindi siya agad nakahinga. Hindi siya agad nakagalaw. Parang nanigas ang buong mundo sa isang kisap mata. Paulit-ulit niyang binasa ang note. Kahit ayaw tanggapin ang isip niya ang mga salita. Salamat sa lahat. Tanga. Nasa Dubai na kami ni Karen. Si Karen, ang babaeng ilang beses nang itinanggi ni Marco. Ang kaibigan lang na lagi raw kasing kasama sa mga lakad. Ang kasamahan na panay ang comment sa mga post nito. Ang walang dapat ipag-alala ayon sa asawa niya. Unti-unting nanghina ang tuhod ni Glenda hanggang sa mapaupo siya sa pinakamalapit na silya. Nakahawak pa rin siya sa note, ngunit parang hindi niya na maramdaman ang sarili niyang mga daliri. Tanga. Mababa ang pagkakabulong niya. Tila sinusubukang tikman ang salitang ibinato sa kanya ng lalaking binahal niya ng buong buo. Lahat ng alaala nila ay sabay-sabay pumasok sa isip niya. Ang araw ng kasal nila sa munisipyo, ang pangakong hindi siya iiwan. Ang mga gabing pinagluluto niya ito kahit puyat siya. Ang mga panahong pinagtatakpan niya ang pagiging tamad nito sa pamilya dahil ayaw niyang mapahiya ito. Lahat ng iyon nauwi sa isang papel, sa isang pang-iinsulto, sa isang pagtawa na halos marinig niya na sa isip niya kahit wala si Marco roon. Parang may biglang kumalabog sa dibdib ni Glenda. Ang pera. Mabilis siyang tumayo at muntik pang matumba sa pagmamadali. Kinapa niya ang cellphone sa loob ng bag at agad na binuksan ang bank app. Kinakabahan ang mga daliri niya kaya ilang beses siyang nagkamali sa pag-type ng password. Please. Hindi niya alam kung kanino siya nagmamakaawa. Sa Diyos, sa sistema, sa sarili niyang pag-asang sana mali lang ang lahat. Ngunit nang tuluyang bumukas ang account details, tila mas lalo pang dumilim ang paligid. Available balance, 1,843 pesos and 27 cents. Nanlaki ang mga mata niya. Hindi siya agad naniwala. Iyon ang account kung saan nila inilalagay ang halos lahat ng naipon niya sa loob ng 7 taon. Ang account na nakalaan sana para sa bahay, para sa emergency, para sa pangarap na sari-sari store ng nanay niya, para sa kinabukasang paulit-ulit niyang iniisip tuwing umiidlip siya sa jeep pauwi galing overtime. Mabilis niyang ni-refresh ang page. Ganon pa rin. Sinilip niya ang transaction history. Sunod-sunod na transfers. Malaking halaga, halos ubos. Pakiramdam ni Glenda ay biglang nilamon ng yelo ang buo niyang katawan. Nanginginig ang labi niya habang isa-isang tinitigan ang mga detalye. Hindi niya man lubusang maintindihan ang mga code at reference number, isang bagay ang malinaw. Wala na ang pera. Wala na ang pinaghirapan niya. Wala na ang kinabukasan na akala niyang binubuo nila. At ang mas masakit, hindi aksidente ang nangyari. Planado. Matagal na ang planado. Napahawak siya sa gilid ng mesa para hindi tuluyang bumagsak. Bumigat ang paghinga niya at maya-maya lang ay napasigaw siya ng walang tunog. Isang iyak na hindi makalabas ng maayos dahil sa sobrang pagkabigla. Marco, paos niyang sambit. Paano mo nagawa sa akin to? Naramdaman niyang basa ang pisngi niya. Hindi niya namalayang tumutulo na pala ang luha. Isa, 2, hanggang tuloy-tuloy na. Naaalala niya ang huling mga linggo. Ang mga gabing madalas wala si Marco sa bahay at sinasabing may sideline. Ang mga araw na tila ayaw nitong ipahawak ang cellphone niya. Ang bigla nitong pagiging malambing kapag kasweldo. Ang pagpilit nitong siya na lang ang magbigay ng access sa ATM para hindi ka na mahirapan. Ako nang bahala sa pag-asikaso. At dahil asawa niya yon, dahil pinagkakatiwalaan niya, ibinigay niya. Ngayon malinaw na sa kanyang kapalit ng tiwalang iyon.
Nanakawan siya di lamang ng pera, kundi ng dangal, ng seguridad, ng pag-ibig, at ng paniniwala niyang may taong hindi siya kayang lokohin. Sa nanginginig na kamay, muli niyang pinindot ang cellphone. Umaasang sasagot si Marco. Umaasang may paliwanag. Kahit kasinungalingan, kahit ano. Ngunit walang sumagot sa tawag. Maya-maya may pumasok na voice message. Mula kay Marco. Nanginginig ang daliri niyang pinindot iyon. At agad na umalingaw-ngaw sa tahimik na sala ang malamig at mayabang nitong boses. Tanga ka talaga, Glenda. Huwag mo na kaming habulin. Wala ka ng laban. Kami na ni Karen ang gagamit ng perang pinaghirapan mo. Napapikit si Glenda. Pakiramdam niya'y isa-isa siyang tinutusok sa dibdib sa bawat salitang naririnig. Akala mo ba may laban ka pa? Dagdag ni Marco. Sabay maikling tawa. Move on ka na lang. Pagkatapos noon tumahimik ulit ang bahay. Tahimik pero ibang katahimikan na. Hindi na iyon ang katahimikang puno ng pagtataka, kundi katahimikang puno ng pagkawasak. Dahan-dahang ibinaba ni Glenda ang cellphone. Nakatitig siya sa kawalan. Nanginginig pa rin, wasak na wasak. Ngunit may kung anong malalim na bahagi sa loob niya ang unti-unting gumigising. Hindi pa niya alam kung paano. Hindi pa niya alam kung saan magsisimula. Pero sa gabing yon, sa harap ng mesa kung saan iniwan ang note na lumalapastangan sa buong pagkatao niya, may isang bagay na tahimik na nabuo sa puso ni Glenda. Hindi ito ang katapusan. At kahit hindi pa niya kayang ipaglaban ang sarili niya ngayong gabi, alam niyang darating ang oras na pagbabayaran ni Marco ang lahat. Wala pa siyang ideya noon kung gaano kalaki ang katotohanang matutuklasan niya. Hindi naman agad nakatulog si Glenda ng gabing iyon. Nakaupo lang siya sa sofa, nakahawak sa cellphone habang paulit-ulit niyang tinititigan ang laman ng bank app. Para siyang umaasa na kapag ilang beses niyang nirefresh ang screen, biglang babalik ang mga numerong nawala. Pero hindi iyon nangyari. 1,843 pesos and 27 cents. Iyon na lang ang natira. Ang pera na pinag-ipunan niya sa loob ng 7 taon. Overtime, sideline, pagtitipid sa sarili. Parang usok na naglaho sa isang gabi. Tahimik ang buong bahay. Naririnig lang niya ang mahina at paulit-ulit na tektak ng lumang orasan sa dingding. Sa labas ay may paminsan-minsang dumadaang motor. Minsan may tumatahol na aso sa kabilang bahay. Pero sa loob ng sala, parang may mabigat na ulap na nakadagan sa hangin. Bumuntong hininga si Glenda at dahan-dahan yumuko. Ipinatong ang noo sa mga palad. Paano nangyari to? Bulong niya. Unti-unti niyang binalikan sa isip ang lahat ng detalye. Hindi lamang basta nawala ang pera, may naglipat nito. At ang taong may access sa account nila, si Marco. Biglang nag-flash sa isip niya ang isang eksena ilang buwan na ang nakalipas. Isang gabi noon, habang nagkakape sila sa mesa, Glenda, ibigay mo sa akin yung ATM mo. Sabi ni Marco noon na parang normal lang na usapan. Tumaas ang kilay niya. Bakit? Para mas madali, ako na mag-aasikaso ng withdrawals at payments. Ang dami mong trabaho, lagi kang pagod. Naalala niyang napangiti pa siya noon. Akala niya kasi, sa wakas may initiative na ang asawa niya. Sigurado ka? Tanong niya. Oo naman, mag-asawa tayo, diba? Ano pa bang itatago natin sa isa't isa? Simple lang ang sinabi ni Marco. At dahil mahal niya ito, dahil nagtitiwala siya, ibinigay niya ang ATM card, PIN, online banking access. Lahat. Napabalik si Glenda sa kasalukuyan. Unti-unting naninikip ang dibdib niya habang dahan-dahan niyang napagtanto ang buong katotohanan. Diyos ko, hindi lang basta ninakaw ang pera niya. Siya mismo ang nagbigay ng susi. Parang may matalim na bagay na dahan-dahang umiikot sa loob ng sikmura niya.
Tumayo siya mula sa sofa at nagsimulang maglakad-lakad sa sala. Hawak pa rin ang cellphone. Hindi pwedeng ganito lang. Kailangan niyang malaman kung paanong nangyari ang lahat. Agad niyang hinanap ang customer service number ng bangko. Ilang segundo siyang nag-alinlangan bago pindutin ang call button. Kinakabahan siya, pero kailangan niyang malaman. Tumunog ang telepono. Isang ring, 2, 3, hanggang sa may sumagot. Good evening, thank you for calling customer support. This is Angela speaking. How may I assist you? Huminga ng malalim si Glenda. Hello, good evening. May concern lang po ako sa bank account ko. Oh sure ma'am, I'll be happy to assist you. Can you please verify your name and account details? Ilang minuto rin ang lumipas habang sinasagot niya ang mga tanong, nanginginig pa rin ang boses niya habang binabanggit ang mga impormasyon. Pagkatapos noon, tumahimik sandali ang linya habang chinecheck ng agent ang account. Naririnig lang ni Glenda ang mahihinang tunog ng keyboard sa kabilang linya. Tak, tak, tak. Parang bawat pindot ay may kasamang kaba sa dibdib niya. Pagkatapos ng ilang segundo, nagsalita ulit ang agent. Ma'am, based on the records here, there were several fund transfers made earlier today. Magkano po? Mabilis sa sagot ni Glenda. Sandaling tumigil ang agent. Ma'am, halos lahat po ng laman ng account ay nailipat. Nanlamig ang kamay ni Glenda. Saan po napunta? Tanong niya na halos pabulong. Transferred to another account, ma'am. Anong account? Unfortunately, for security reasons, hindi po namin pwedeng ibigay ang buong details ng receiving account sa call. But the transfers were authorized using your online banking credentials. Parang may kumalabog sa dibdib niya. Authorized? Ulit niya. Yes, ma'am. The login was successful and the correct authentication codes were used. Napapikit si Glenda. Authentication codes. Naalala niya bigla. Noong nakaraang linggo, may ilang beses siyang nakatanggap ng OTP sa cellphone niya. Tinatanong niya si Marco noon. May dumating bang code sa phone mo? Oo, bakit? Para sa bills lang, i-forward mo sa akin. At ginawa niya. Walang tanong, walang duda. Ngayon, malinaw na sa kanya ang nangyari. Dahan-dahang bumigat ang paghinga niya. Ma'am? Tawag ng agent. Yes. Would you like to file a report for possible unauthorized transactions? Natahimik si Glenda. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Unauthorized ba? Pero technically, siya ang nagbigay ng access. Ma'am? Ulit ng agent. Huminga siya ng malalim. Hindi. Hindi muna. Alright ma'am, if you need assistance, you can always contact us again. Thank you. Pagkababa niya ng tawag, nananatili siyang nakatayo sa gitna ng sala. Tahimik ulit ang paligid, pero ngayon parang mas mabigat ang hangin. Unti-unti siyang napaupo sa sofa. Hindi niya alam kung ilang minuto siyang nakatulala. Hanggang sa tuluyan ng bumuhos ang luha. Tahimik sa una hanggang sa tuluyan na siyang napahikbi. Marco! Napayakap siya sa sarili habang umiiyak. Bakit mo ginawa sa akin to? Naalala niya ang lahat ng sakripisyo niya. Ang mga gabing walang tulog, ang mga panahong naglalakad siya pa uwi para makatipid sa pamasahe, ang mga birthday na hindi niya pinagdiriwang para lang makapagtabi ng pera. Lahat yon para sa wala. Mas masakit pa roon ang isang bagay. Hindi ba siya basta nanakawan? Niloko siya ng taong pinakamalapit sa kanya. Habang umiiyak siya, napatingin siya sa paligid ng sala. Parang biglang naging ibang bahay ang lugar na yon. Ang sofa kung saan madalas silang magtawanan. Ang mesa kung saan sila kumakain. Ang maliit na TV na binili nilang hulugan. Lahat ng yon, ngayon ay parang mga alaala na lang ng isang buhay na hindi na babalik. Napahinga siya ng malalim at pinunasan ng mga mata. Pagod na siya. Gusto niya nang matulog. Pero habang tumatayo siya, may napansin siyang kakaiba sa may TV cabinet.
Bahagyang nakaawang ang drawer ni Marco. Kanina pa pala iyon bukas. Dahan-dahan siyang lumapit. Karaniwan doon nilalagay ni Marco ang kung ano-anong papeles, mga resibo, lumang ID, kung minsan pati mga panulat at random na gamit. Wala naman siyang pakialam doon noon. Pero ngayon, ibang pakiramdam na ang nararamdaman niya. Parang may kung anong nagtutulok sa kanya na silipin iyon. Dahan-dahan niyang hinila ang drawer. May amoy ng lumang papel at kahoy na sumingaw. Nagkalat ang ilang resibo, lumang envelope, at isang sirang charger. Wala namang kakaiba. Pero habang sinusuyod niya ang laman, may napansin siyang isang lumang brown envelope sa pinakalikod. Medyo makapal ito at parang matagal nang nakatago. Kinuha niya ito at may konting alikabok sa ibabaw. Ano to? Hindi niya maalala na nakita niya na iyon dati. Wala ring pangalan sa labas, walang label. Isang simpleng envelope lang. Nang hawakan niya ito, napansin niya may mga papeles sa loob. Marami. Napakunot ang noon ni Glenda. Mga dokumento? Sandali siyang nag-atubili. Pakiramdam niya parang may binubuksan siyang bagay na hindi niya dapat galawin. Pero pagkatapos ng lahat ng nangyari ngayong gabi, may karapatan na siyang malaman ang lahat. Dahan-dahan niyang binuksan ang flap ng envelope. May mahinang kaluskos ng papel habang hinuhugot niya ang mga dokumento mula sa loob. At doon sa ilalim ng ilaw ng sala, nagsimula siyang isa-isang tingnan ang laman nito. Hindi pa niya alam na ang simpleng envelope na yon ang magiging unang peraso ng isang lihim na matagal nang nakatago. At ang lihim na iyon ang tuluyang magbabago sa takbo ng laban nila ni Marco. Tahimik pa rin ang bahay ng gabing iyon. Sa labas, humihina na ang mga tunog ng kalsada. Paminsan-minsan may dumadaang sasakyan, pero karamihan ng kapitbahay ay tulog na. Ang ilaw sa sala lang ang bukas, at sa ilalim ng dilaw nitong liwanag, nakaupo si Glenda sa sofa. Hawak ang lumang brown envelope. Medyo magaspang ang papel ng envelope. Halatang matagal na itong nakatago sa drawer. Napatingin siya rito ng ilang segundo. Hindi niya alam kung bakit parang may kakaibang bigat ang pakiramdam niya habang hawak iyon. Para bang may lihim na matagal nang naghihintay na mabuksan. Huminga siya ng malalim. Bahala na. Dahan-dahan niyang hinilang mga papel mula sa loob. May 3, 4, 5. Makapal pala ang laman nito. Nang ilatag niya ang unang dokumento sa mesa, kumunot agad ang noon niya. Transfer Certificate of Title. Napakorap siya. Hindi siya eksperto sa mga papeles ng lupa. Pero alam niyang seryosong dokumento iyon. May mga tatak, may perma, at may opisyal na format. Unti-unti niyang binasa ang mga nakasulat. Property location, Pangasinan. Lot area, 1,200 square meters. Registered owner, Glenda Santos. Biglang natigilan si Glenda. Ha? Muli niyang binasa ang pangalan. Glenda Santos. Pangalan niya. Napahawak siya sa mesa habang unti-unting bumibilis ang tibok ng puso niya. Hindi. Hindi to pwede. Mabilis niyang sinuri ang susunod na papel. Pareho. May tax declaration, may survey map, may notarized document. At sa lahat ng yon, pangalan niya ang nakalagay bilang may-ari. Napatayo siya mula sa sofa. Pakiramdam niya parang umiikot ang ulo niya. Bakit may lupa ako sa Pangasinan? Hindi pa siya nakakarating sa Pangasinan kahit saan. Kahit minsan. Lumaki siya sa Maynila. Nagtatrabaho sa Maynila. Halos buong buhay niya ay umiikot lang sa maliit na apartment nila at sa opisina. Wala siyang alam na kahit anong property. Muli siyang umupo at hinawakan ng isang papel na may maliit na mapa. May guhit ng lupa, may marka ang kalsada, may nakasulat na pangalan ng barangay. Habang tinititigan niya iyon, napansin niyang may bahagyang amoy ng lumang papel at tinta ang mga dokumento. Parang matagal na talaga itong ginawa. Hindi ito bagong papel. Hindi ito kagagawa ni Marco. Kung hindi si Marco ang gumawa nito, sino? Unti-unti niyang inalala ang mga posibleng dahilan. May kamag-anak ba siya sa Pangasinan? Wala naman.
May binili ba siya noon na nakalimutan niya? Imposible. Ni hindi nga siya makabili ng bagong cellphone nang hindi pinag-iisipan ng 3 buwan. At biglang may isang bagay na pumasok sa isip niya. Ang tatay niya, si Mang Ernesto. Napakorap siya. Matagal nang patay ang ama niya, halos 6 na taon na. Bigla niyang naalalang isang gabi sa hospital roon. Mahina na ang tatay niya, halos hindi na makapagsalita. Nakahiga ito sa kama habang hawak niya ang kamay nito. Glenda, mahinang sabi ng ama niya noon. Opo, tay. Magtiwala ka lang sa sarili mo. Hindi niya noon naintindihan kung bakit gano'n ang sinabi ng ama niya. Akala niya iyan lang ang simpleng huling payo ng isang magulang. Ngayon habang hawak niya ang mga dokumentong ito, biglang parang may ibang kahulugan ng mga salitang yon. Napayuko si Glenda at muling binasa ang mga papel. Sa ilalim ng isa sa mga dokumento, may nakasulat na petsa. 8 years ago. Iyon ang panahon na buhay pa ang tatay niya. Nanlaki ang mga mata niya. Ito ba? Galing kay tay? Pero kung ganun, bakit nasa drawer ni Marco ang mga dokumento? Bakit hindi niya alam ang tungkol dito? Unti-unti siyang napaisip. Baka alam ni Marco. Baka matagal na nitong alam. At biglang may malamig na pakiramdam na gumapang sa likod niya. Kung alam ni Marco na may property siya, baka iyon ang dahilan kung bakit siya pinakasalan. Napahigpit ang hawak niya sa papel. Hindi. Ayaw niyang isipin iyon. Pero hindi niya rin maalis sa isip niya. Naaalala niya ang mga pagkakataon noon na para bang may kakaibang interes si Marco sa mga papeles ng pamilya niya. Minsan pa nga tinanong siya nito tungkol sa mga naiwang ari-arian ng tatay niya. May lupa ba kayong naiwan? Tanong ni Marco noon habang nagkakape sila. Wala naman yata. Sagot niya noon. Hindi na iyon naulit hanggang ngayon. Napabuntong hininga si Glenda at ibinaba ang mga dokumento sa mesa. Ang dami nang nangyari sa loob ng isang gabi. Iniwan siya, ninakawan siya. At ngayon na may biglang lumitaw na lupa na hindi niya alam na pag-aari niya pala. Pakiramdam niya parang may puzzle na unti-unting nabubuo. Pero kulang pa ang mga peraso. Napatingin siya sa paligid ng sala. Tahimik pa rin. Ang ilaw ng lampara ay bahagyang kumikislap dahil luma na ang bumbilya. May amoy pa rin ang kape mula sa mug na nakalimutan niyang hugasan kanina. Lahat ng iyon parang normal na eksena. Pero ang buhay niya ay hindi na normal. Napahawak siya sa sentido. Kailangan kong malaman ng totoo. Kinuha niya ulit ang cellphone mula sa mesa. Iniisip niyang bukas pupunta siya sa bangko o baka sa Registry of Deeds. Kailangan niyang kumpirmahin kung totoo ang mga papeles na ito. Habang iniisip niya yon, biglang nag-vibrate ang cellphone niya. Nagulat siya. Agad siyang napatingin sa screen. Unknown number. Kumunot ang noo niya. Hindi siya sanay makatanggap ng mensahe sa mga hindi kilalang numero sa ganitong oras ng gabi. Maya-maya, may pumasok na text. Dahan-dahan niyang binuksan. Kung gusto mong mabawi ang lahat, huwag kang susuko. Nanlaki ang mata ni Glenda. Ano to? Mabilis na bumilis ang tibok ng puso niya. Sinong nagpadala nito? Paano nalaman ng taong ito ang tungkol sa kanya? Parang may malamig na hangin na dumaan sa likod niya kahit sarado naman ang mga bintana. Maya-maya, nag-vibrate ulit ang phone niya. May isa pang mensahe. Dahan-dahan niya namang binasa. Hindi alam ng asawa mo ang buong katotohanan. Napahigpit ang hawak niya sa phone. Pakiramdam niya, parang may kung anong misteryosong pinto na biglang bumuka sa harap niya. Isang bagay ang malinaw. Hindi ito random na mensahe. May alam ang taong ito. Napatingin siya sa mga dokumento sa mesa. Sa lupa sa Pangasinan, sa pera na ninakaw ni Marco. Sa lahat ng nangyari ngayong gabi. At biglang parang may kakaibang pakiramdam sa loob ng dibdib niya. Hindi pa niya alam kung ano ang ibig sabihin ng lahat. Pero isang bagay lang sigurado. May mas malaking lihim na nakatago sa likod ng lahat ng ito. At may isang taong nagsisimula ng magbukas ng pintuan papunta roon. Tahimik ang sala pero hindi na tahimik ang isip ni Glenda.
Nakaupo siya sa sofa habang hawak ang cellphone. Nakatitig sa dalawang mensaheng kakapasok lang. Kung gusto mong mabawi ang lahat, huwag kang susuko. Hindi alam ng asawa mo ang buong katotohanan. Pakiramdam niya ay parang may malamig na hangin na umiikot sa loob ng bahay kahit sarado ang mga bintana. Ang ilaw ng lampara sa sulok ay bahagyang kumikislap, parang sumasabay sa kabog ng dibdib niya. Sino ka? Bulong niya sa sarili. Muli niyang pinasa ang mga mensahe. Hindi ito mukhang prank. Hindi rin ito mukhang random spam. Parang may alam talaga ang taong nagpadala. Napatingin siya sa mesa kung saan nakakalat ang mga dokumento tungkol sa property sa Pangasinan. Nandoon pa rin ang mga papel, bahagyang nakatiklop. Parang tahimik na naghihintay ng sagot. Unti-unting bumalik ang kaba sa dibdib niya. May alam ba ang taong yon tungkol sa mga papeles? O tungkol sa perang ninakaw ni Marco? O baka tungkol sa kanilang dalawa? Huminga siya ng malalim at dahan-dahang nag-type ng reply. Sino ka? Pinindot niya ang send. Matapos iyon, tumahimik ulit ang cellphone. Tahimik din ang buong bahay. Naririnig niya ang mahinang ugong ng electric fan sa kabilang kwarto. May amoy pa rin ng lumang kape sa mug sa mesa. At ang hangin ay may halong amoy ng papel mula sa mga dokumento. Lumipas ang ilang minuto, walang sagot. Napabuntong hininga si Glenda. Siguro nagkamali lang siya ng pag-asa. Siguro kung sino lang nag-text na may maling impormasyon. Maya-maya ay nag-vibrate ulit ang cellphone. Mabilis niyang kinuha ito. May bagong mensahe. Dahan-dahan niyang binasa. Hindi ka pa handa sa lahat ng malalaman mo. Napakorap siya. Ha? Parang lalo siyang naguluhan. Agad siyang nag-type ulit. Anong ibig mong sabihin? Ilang segundo lang lumipas bago dumating ang sagot. Ang asawa mo. Matagal ka nang niloloko. Biglang kumirot ang dibdib ni Glenda. Hindi na iyon bagong impormasyon. Alam niya iyon. Pero iba ang pakiramdam kapag galing sa ibang tao. Alam ko na. Sagot niya. Maya-maya may isa pang mensahe. Hindi. Hindi mo pa alam ang lahat. Napahigpit ang hawak niya sa cellphone. Biglang may kaba na parang may kung anong malaki at madilim na lihim ang dahan-dahang lalabas. Natahimik siya. Hindi niya alam kung gusto ba talaga niyang malaman ang susunod. Pero pagkatapos ng lahat ng ginawa ni Marco, may karapatan siyang malaman ng totoo. Huminga siya ng malalim. Kung may alam ka, sabihin mo. Mabilis ang sagot ng unknown number. Hindi to dapat sa text lang. Kumunot ang noo ni Glenda. Anong ibig mong sabihin? May sumunod na mensahe. Kailangan mong marinig ang buong kwento. Napatayo siya mula sa sofa. Pakiramdam niya, parang may kung anong mabigat na bagay na papalapit sa buhay niya. Bakit mo ako tinutulungan? Tanong niya sa text. Lumipas ang halos 1 minuto bago dumating ang sagot. Dahil matagal na ako naghihintay ng pagkakataon, mas lalo siyang naguluhan. Para saan? May isa pang mensahe. Dahan-dahan niyang binasa. Para maitama ang mga ginawa ni Marco. Napahawak si Glenda sa likod ng sofa. Ang pangalan ni Marco ay parang biglang nagdala ng bigat sa hangin. Hindi niya alam kung bakit, pero pakiramdam niya, ang taong kausap niya ay hindi basta chismoso lang. Parang may personal na galit ito kay Marco. Nag-type ulit siya. Sino ka ba talaga? Sandaling walang sagot. Napatingin siya sa orasan ng dingding. 11:00 na ng gabi. Tahimik na ang buong street. Minsan may dumadaang tricycle sa malayo. Pero halos wala ng galaw ang paligid. Maya-maya nag-vibrate ulit ang phone niya. May bagong mensahe. Ako si Leo. Napakunot ang noo ni Glenda. Hindi niya kilala ang pangalan. Sinong Leo? Ilang segundo ang lumipas bago dumating ang sunod na mensahe. Dating accountant ng kumpanya ni Marco. Parang may pumutok sa loob ng dibdib niya. Accountant? Mabilis siyang napaupo ulit sa sofa. Hindi niya alam kung bakit biglang bumalik sa isip niya ang ilang bagay. Ang trabaho ni Marco. Ang kumpanyang pinasukan nito 2 taon na nakalipas.
Palagi nitong ipinagmamalaki iyon. Magandang kita dito, sabi ni Marco noon. May future tayo dito. Pero ilang buwan nang lumipas, bigla itong nag-resign. Hindi niya alam kung bakit. Hindi rin ipinaliwanag ni Marco. Sinabi lang nito na may mas magandang opportunity. Ngayon, habang hawak niya ang cellphone, biglang parang may mga peraso ng puzzle na unti-unting nagkakabit. Nag-type siya. Bakit mo ako kinontak? Halos agad na dumating ang sagot. Dahil ikaw ang pinaka-niloko sa lahat. Nanlamig ang likod ni Glenda. Hindi niya alam kung bakit parang may biglang kumirot sa sikmura niya. Anong ibig mong sabihin? Lumipas ang ilang segundo pagkatapos dumating ang mensahe. Ang perang ninakaw ni Marco sa'yo. Hindi lang yon ang ninakaw niya. Napahigpit ang hawak niya sa cellphone. Hindi lang iyon. Marami pang iba. Tahimik ang buong bahay. Pero sa loob ng dibdib ni Glenda, parang may malakas na bagyo na nagsisimula. Ang mga salitang iyon ay parang pinto. Isang pinto na kapag tuluyang nabuksan, hindi niya pwedeng isara. Nag-type ulit siya. Anong ginawa niya? Matagal bago sumagot si Leo. Halos 2 minuto. Pakiramdam ni Glenda ay parang 1 oras ang lumipas. Sa wakas, nag-vibrate ulit ang phone. Dahan-dahan niyang binasa ang mensahe. Hindi ko pwedeng sabihin lahat ngayon. Napairap siya. Bakit hindi? Dumating ang sagot. Dahil kailangan mong maintindihan muna kung sino talaga ang asawa mo. Napapikit si Glenda. Kung alam lang ng taong ito, pakiramdam niya kilala niya na si Marco ngayon. Isang magnanakaw, isang sinungaling, isang lalaking iniwan siya tinawag pang tanga. Pero may pakiramdam siya na ang sinasabi ni Leo ay mas malalim pa roon, mas madilim. Nag-type siya. Sabihin mo na lang. Maya-maya ay dumating ang sagot. Sasabihin ko. Sandaling pause, pagkatapos isa pang mensahe. Pero kailangan mong maging matatag. Napahinga si Glenda ng malalim. Matatag. Kung may natutunan siya ngayong gabi, iyon ay wala na siyang ibang pagpipilian, kundi ang maging matatag. Tinignan niya ang mga dokumento sa mesa. Ang lupa sa Pangasinan, ang perang nawala, ang misteryosong accountant na biglang lumitaw sa buhay niya. Pakiramdam niya parang may bagong yugto na nagsisimula. Nag-type siya ng huling mensahe. Handa na ako. Hindi naman agad sumagot si Leo. Pero ilang sandali pa, nag-vibrate ulit ang cellphone niya. At ang mensaheng iyon ang tuluyang nagbukas ng mas malaking lihim na hindi pa niya alam. Kung ganon, bukas, magsisimula ang lahat. Halos hindi naman nakatulog si Glenda ng gabing yon. Kahit nakahiga siya sa kama, bukas pa rin ang ilaw sa kwarto. Nakapatong sa maliit na mesa sa tabi niya ang cellphone. At paminsan-minsan ay napapasilip siya rito. Umaasang may bagong mensahe. Pero wala na. Ang huling sinabi ng unknown number, si Leo, ay malinaw pa rin sa isip niya. Kung ganon, bukas magsisimula ang lahat. Hindi niya alam kung anong ibig sabihin noon. Pero pakiramdam niya ay parang may malaking bagay na naghihintay sa kanya sa umaga. Bandang 6:00 pa lang ay gising na siya. May malamig na hangin na pumapasok mula sa bahagyang bukas sa bintana. Naririnig niya ang maagang galaw ng mga kapitbahay. Ang kalansing ng kawali, ang tunog ng tricycle sa kalsada, at ang amoy ng bagong lutong pandesal mula sa maliit na panaderya sa kanto. Karaniwan, ito ang mga bagay na nagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng normal na umaga. Pero ngayon, parang ibang mundo ang pakiramdam niya. Wala na si Marco. Wala na ang pera niya. At may isang misteryosong accountant na nagsasabing may mga lihim na hindi pa niya alam. Napabuntong hininga siya habang umiinom ng mainit na kape sa mesa. Nakatambak pa rin doon ang mga dokumento mula sa envelope. Ang lupa sa Pangasinan. Ang mga papeles na hindi niya alam kung saan ang galing. Habang iniisip niya ang lahat ng yon, biglang nag-vibrate ang cellphone niya sa mesa. Napatingin siya agad. Si Leo. Hindi nakasave ang pangalan pero kabisado niya na ang numero.
Mabilis siyang binuksan ng mensahe. Pwede ba tayong mag-usap? Napaisip siya sandali bago nag-type. Dito sa bahay? May ilang segundo bago dumating ang sagot. Mas mabuti kung sa tawag muna. Hindi na siya nag-alinlangan. Pinindot niya ang call button. Makalipas ang 2 ring, may sumagot. Hello, Glenda? Medyo paos ang boses ng lalaki. Parang nasa late 30s o early 40s. Oo, ako ito. Sagot niya na medyo kinakabahan. Sandaling katahimikan sa kabilang linya. Parang nag-iipon ang sasabihin ng lalaki. Alam kong mahirap ang nangyari sa'yo, sabi ni Leo sa wakas. Napahigpit naman ang hawak ni Glenda sa cellphone. Kung alam mo pala, bakit ngayon ka lang nagpakita? Tanong niya. Huminga ng malalim ang lalaki sa kabilang linya. Dahil ngayon lang nagkaroon ng pagkakataon. Anong ibig mong sabihin? Sandaling natahimik si Leo bago sumagot. Matagal na kitang gustong kontakin. Nanlaki ang mata ni Glenda. Matagal na? Oo. Pakiramdam niya parang may mabigat na bagay na dahan-dahang nahuhulog sa loob ng dibdib niya. Anong alam mo tungkol kay Marco? Tanong niya. May maikling tawa naman si Leo. Hindi masaya, kundi parang pagod. Mas marami kesa sa alam mo. Tahimik ang paligid habang nagsasalita sila. Naririnig ni Glenda ang mahina niyang paghinga, pati ang tunog ng mga sasakyan sa malayo. Sabihin mo sa akin ang totoo, sabi niya. Sandali namang natahimik si Leo bago nagsalita ulit. Matagal ka lang niloloko ni Marco. Hindi na iyon bagong balita, pero iba ang pakiramdam kapag may ibang taong nagsabi. Parang may kumpirmasyon na mas masakit pakinggan. Alam ko na yon, sagot ni Glenda. Hindi lang iyon. Napakunot ang noo niya. Anong ibig mong sabihin? Huminga ng malalim si Leo. Sa kumpanya namin, marami siyang ginagawa na hindi tama. Naramdaman ni Glenda na bumilis ang tibok ng puso niya. Anong klase hindi tama? Manipulation of accounts. Fraud. Pagnanakaw. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa likod niya. At hindi lang ikaw ang ninanakawan niya, Glenda. Napahawak siya sa gilid ng mesa. Anong ibig mong sabihin? May mga pera sa kumpanya na nawawala noon. Sandaling katahimikan. Hindi namin agad napatunayan kung sino ang may gawa. Pero, mabilis na tanong ni Glenda. May mga record na nagpapakita na si Marco ang may access sa mga transaksyon. Nanlaki ang mga mata niya. Hindi mo ba sinabi sa pulis? Wala kaming sapat na ebidensya noon. Hanggang sa bigla siyang nag-resign. Napahawak si Glenda sa noo. Biglang nagkaroon ng bagong kahulugan ng lahat ng nangyari noon. Ang biglaang pag-alis ni Marco sa trabaho. Ang mga bagong gadget na binibili nito kahit hindi naman kalakihan ng sweldo. Ang mga gabing hindi ito umuuwi. Unti-unti niyang napagtanto. Matagal na siyang niloloko. Hindi lang sa relasyon, kundi pati sa buhay. Bakit mo sinasabi sa akin to ngayon? Tanong niya. May mahabang katahimikan sa kabilang linya. Dahil may isang bagay kang hindi pa alam. Napahigpit ang hawak niya sa cellphone. Ano yun? May pera ka. Napakurap si Glenda. Ha? Pera na hindi alam ni Marco. Sandaling natahimik siya. Imposible. Hindi. Sigurado ako. Napatingin siya sa mga dokumento sa mesa. Anong pera? May tumunog ng paglipat ng upuan sa kabilang linya. Parang mas naging seryoso ang boses ni Leo. May investment na ginawa para sa'yo. Investment? Oo. Sinong gumawa? Sandaling katahimikan. Pagkatapos ay dumating ang sagot. Ang tatay mo. Parang tumigil ang mundo ni Glenda. Ano? Bago siya mamatay. Unti-unting bumigat ang dibdib niya. Ang tatay niya, ang lalaking halos wala ng pera nung mga huling taon nito. Ang lalaking lagi pang humihingi ng tawad dahil hindi raw siya nabigyan ng magandang buhay.
Hindi, imposible yan. Bulong ni Glenda. Sigurado ka? May mga dokumento ako. Sagot ni Leo. Matagal ko nang hawak ang mga yon. Napahawak si Glenda sa dibdib. Bakit hindi ko alam? Dahil hindi pa yan dapat ipaalam noon. Bakit? Dahil may kondisyon ng investment. Anong kondisyon? May mahabang katahimikan bago sumagot si Leo. Na ikaw lang ang may karapatang malaman. Nanlamig ang kamay ni Glenda. Hindi kasama si Marco. Unti-unti niyang napagtanto ang ibig sabihin noon. Kung ganon, kung may pera nga siya na hindi alam ni Marco, ibig sabihin, ang lahat ng ninakaw ng asawa niya, hindi pa pala iyon ang kabuuan. Huminga siya ng mabigat. Anong investment na yon? Tanong niya. Ang sagot ni Leo ay dahan-dahan, pero malinaw. Trust fund. At sa sandaling iyon, nagsimula ng mabuo sa isip ni Glenda ang isang katotohanang hindi niya inaasahan. Ang laban na akala ni Marco ay tapos na ay hindi pa pala nagsisimula. Tahimik ang umaga sa bahay ni Glenda. Ang araw ay bahagyang sumisilip sa pagitan ng mga kortina. Naglalagay ng manipis na guhit ng liwanag sa sahig ng sala. Sa mesa, nakakalat pa rin ang mga dokumento mula sa envelope. Ang titulo ng lupa sa Pangasinan, ang survey map, at ilang papeles na hindi pa niya lubusang naiintindihan. Sa tabi nito ay ang cellphone niya, at sa kabilang linya naman ng tawag, si Leo. Pareho silang tahimik sa loob ng ilang segundo matapos sabihin ng lalaki ang dalawang salitang iyon. Trust fund. Pakiramdam ni Glenda ay parang may mabigat na bagay na nahulog sa loob ng dibdib niya. Trust fund? Ulit niya na medyo mahina ang boses. Oo, sagot ni Leo. Para sa'yo. Napatingin siya sa kisame. Parang umaasang may makikita siyang sagot doon. Hindi ko maintindihan, sabi niya. Huminga ng malalim si Leo. Ang tatay mo, hindi siya kasing hirap ng iniisip mo ng mga huling taon niya. Kumunot ang noo ni Glenda. Pero tatay was always struggling. Lagi niyang sinasabi na wala siyang maiiwan sa akin. Hindi yun totoo. Napahawak si Glenda sa gilid ng mesa. May amoy pa rin ang bagong templang kape sa hangin. Pero halos hindi niya na iyon napapansin. Nakatuon na ang buong isip niya sa mga sinasabi ng lalaki. Bago siya mamatay, patuloy ni Leo, may ilang investments siyang ginawa. Sa tulong ng isang financial advisor, kasama roon ng isang trust fund. Nanlaki ang mata ni Glenda. Magkano? Sandaling natahimik si Leo. Parang sinusukat niya ang magiging reaksyon ni Glenda. Pagkatapos ay sinabi niya ang sagot. Mahigit 3 milyon. Parang may sumabog sa loob ng ulo ni Glenda. 3 milyong piso? Oo. Napaatras siya sa upuan. Hindi niya alam kung matatawa ba siya o iiyak. Sa loob ng 7 taon, halos mabari na ang likod niya kakatrabaho para lang makapag-ipon ng ilang daang libo. At ngayon, sinasabi sa kanya ng mga estranghero na may 3 milyong piso pala siyang nakalaan. Hindi pwede, bulong niya. Pwede, sagot naman ni Leo. Napatingin siya sa papeles sa mesa. Kasama ba roon ang lupa sa Pangasinan? Oo, sagot ng lalaki. Parte iyon ng investment. Biglang may alaala na pumasok sa isip ni Glenda. Naaalala niya ang mga pagkakataon noon na tahimik lamang ang tatay niya habang pinapanood siyang magtrabaho. Naaalala niya ang mga salitang sinabi nito bago ito namatay. Magtiwala ka lang sa sarili mo. Bigla siyang napalunok. Tay, hindi niya napigilan ang pag-init ng mga mata niya. Hindi pala siya iniwan ng ama niya na walang-wala. May iniwan itong paraan para hindi siya tuluyang malugmok. Pero may isang tanong pa rin sa isip niya. Kung ganon, sabi niya, bakit hindi ko alam ito? May maikling katahimikan sa kabilang linya. Dahil may kondisyon, napakunot ang noon niya. Anong kondisyon? Na ikaw lang may karapatang gumamit ng trust fund. Hindi pwedeng galawin ng kahit sino. Biglang nanlaki ang mata ni Glenda.
Kasama si Marco? Oo, lalo na si Marco. Napahawak siya sa dibdib. Unti-unti niyang napagtanto ang ibig sabihin noon. Hindi niya alam. Hindi, sagot ni Leo. At hindi niya rin to pwedeng galawin. Bakit? Dahil ang trust fund ay nakapangalan lang sa'yo. Single beneficiary. Single signature. Unti-unting gumaan ang paghinga ni Glenda. Sa unang pagkakataon mula kagabi, may kakaibang pakiramdam na sumibol sa loob ng dibdib niya. Hindi pa ito saya. Pero hindi na rin ito purong sakit. Sigurado ka? Tanong niya. Sigurado. May access ka ba sa mga dokumento? Oo. Pwede kitang ipakita kung gusto mo. Napatingin si Glenda sa bintana. Ang araw ay mas maliwanag na ngayon. Naririnig niya ang mga batang naglalakad papuntang paaralan sa kalsada at ang mga tendera sa kanto na nagsisimula na mabukas ang kanilang mga tindahan. Ang mundo ay nagpapatuloy. Kahit wasak ang mundo niya kagabi, huminga siya ng malalim. Gusto kong makita ang lahat. Pwede tayong magkita mamaya, sagot ni Leo. Dalhin ko ang mga dokumento. Sandaling natahimik si Glenda. Pagkatapos ay tumango siya kahit hindi naman siya nakikita ng lalaki. Sige. Pagkatapos ng tawag, ibinaba niya ang cellphone sa mesa. Nakatitig siya sa mga papeles, sa lupa sa Pangasinan, sa mga dokumentong hindi niya alam na umiiral pa. At sa isip niya, unti-unting nagbabago ang larawan ng lahat ng nangyari. Kagabi pakaramdam niya tapos na ang laban. Iniwan siya, ninakawan siya. Tinawag siyang tanga. Pero ngayon, may isang katotohanan na malinaw na lumilitaw. Hindi alam ni Marco ang lahat. Napangiti siya ng bahagya, isang maliit na ngiti na hindi niya akalaing lalabas pa sa mukha niya matapos ang lahat ng nangyari. Tanga daw ako. Mahina niyang sinabi iyon habang tinitingnan ng note na iniwan ni Marco sa mesa. Salamat sa lahat. Tanga. Kinuha niyang papel at tinignan ito ng mabuti. Dati ang mga salitang yon ay parang kutsilyo sa dibdib niya. Ngayon, parang iba na ang pakiramdam. Dahan-dahan niyang inilapag ulit ang note sa mesa. Unti-unti niyang napagtanto ang isang bagay. Ang perang ninakaw ni Marco, hindi iyon ang kabuuan ng kaya niyang mawala. At ang perang iniwan ng ama niya, hindi iyon basta pera lang. Ito, ang huling baraha. Lumapit siya sa bintana at tiningnan ang labas. Ang araw ay tuluyan ng sumikat. Ang liwanag nito ay dumadampi sa mga bubong ng bahay sa paligid. Nagbibigay ng pakiramdam na may bagong simula ang araw. Sa unang pagkakataon mula nang mangyari ang lahat, hindi na siya basta biktima. Hindi na siya basta iniwan. Hindi na siya basta tanga. Unti-unting tumuwid ang likod ni Glenda. Huminga siya ng malalim. At doon niya tuluyang naintindihan ang isang bagay. Hindi pa siya talo sa laban. Sa totoo lang, ngayon pa lamang ito nagsisimula. Maaga pa lang ay gising na si Glenda. Hindi na siya katulad ng mga nakaraang araw na mabigat ang pakiramdam tuwing umaga. May pagod pa rin sa katawan niya, pero iba na ang laman ng dibdib niya. Mas malinaw, mas matatag. Sa mesa ng sala maayos na nakatabi ang mga dokumentong ipinakita sa kanya ni Leo kahapon. Mga papeles ng trust fund, mga detalye ng investment ng ama niya, at ilang dokumentong nagpapatunay na siya lang ang may legal na karapatan sa lahat ng iyon. Hindi alam ni Marco, hindi alam ng kabit nito, at hindi niya planong ipaalam sa ngayon. Humigop siya ng kape habang nakatingin sa cellphone. Ang screen ay nakabukas sa social media. Tahimik ang umaga. Pero sa labas naririnig niya ang mga kapitbahay na nag-uusap. Ang mga batang papasok sa paaralan at ang mahinang tunog ng radyo mula sa karenderya sa kanto. Normal na umaga. Pero sa loob ng bahay na to, may plano na nagsisimulang mabuo. Dahan-dahan siyang nag-type ng post. Sandaling tumigil ang mga daliri niya sa ibabaw ng screen. Parang may maliit na boses sa isip niya na nagtatanong kung tama ba ang ginagawa niya. Pero pagkatapos ng lahat ng ginawa ni Marco, hindi na siya nagdadalawang isip. Nag-type siya. Hindi ko alam kung paano ako magsisimula ulit. Nawalan ako ng lahat. Pera, asawa,
At ipon. Sana kayanin ko pa. Sandali niyang tinignan ng post. Mukhang totoo. Mukhang desperado. Mukhang isang babaeng talagang nawasak ang buhay. Eksakto sa gusto niyang makita ng iba. Pinindot niya ang post. Ilang segundo lang may unang nag-react agad. Isang sad emoji mula sa isang kaibigan sa trabaho. Sunod-sunod na dumating ang comments. Glenda, anong nangyari? Grabe, kaya mo yan. Kung kailangan mo ng tulong, sabihin mo lang. Pinagmasdan lang niya ang screen habang dumarami ang notifications. Pero hindi ang mga kaibigan niya ang hinihintay niya. May ibang tao siyang inaabangan. Dahan-dahan siyang nag-scroll sa listahan ng viewers ng story niya. Karen Villanueva, ang kabet ni Marco. Napangiti si Glenda ng bahagya. Alam ko namang titingin ka. Bulong niya. Hindi niya kailanman nakausap si Karen ng personal. Pero kilala niya ang mukha nito. Palagi itong nagko-comment sa mga posts ni Marco noon. Palaging may heart emoji. Palaging may pa-cute na mensahe. At palagi namang sinasabi ni Marco na wala lang iyon. Kaibigan lang yun. Ngayon, alam niya na ang totoo. Hindi siya tanga. At mas lalo na ngayon. Napansin niyang may bagong notification. Karen reacted to your post. Napabuntong hininga siya. Sad emoji. Pero alam niyang hindi iyon totoo. Hindi nalulungkot si Karen para sa kanya. Sigurado siyang masaya pa nga iyon. Siguro ngayon iniisip ng babae na tapos na ang laban. Na iniwan na siya ni Marco. Nawala na siyang pera. Nawala na siyang laban. Napailing si Glenda. Maghintay ka lang. Ibinaba niya ang cellphone sa mesa. Sa likod ng social media drama na ipinakita niya sa mundo, may ibang bagay na tahimik na nangyayari. Lumapit siya sa maliit na desk sa sulok ng sala. Nandoon ang ilang bagong folder. Maayos na nakaayos, may label pa. Legal documents. Binuksan niya ang unang folder. Nandoon ang mga papeles na ibinigay ni Leo. Mga financial records mula sa dating kumpanya ni Marco. Mga dokumento na nagpapakita ng kahina-hinalang transaksyon. Mga detalye ng pera na nawawala noon. Napabuntong hininga siya habang tinitingnan ng mga yon. Hindi siya eksperto sa accounting, pero kahit sino ay makakakita na may mali. Lumapit siya sa isa pang folder. Ito naman ang mga dokumento tungkol sa trust fund. Mga papeles na nagpapatunay na siya lang ang may kontrol sa pera. Milyon. Ang salitang yon ay parang hindi pa rin tunay sa kanya. Pero hindi na iyon ang mahalaga ngayon. Mas mahalaga ang susunod na hakbang. Maya-maya ay nag-ring ang cellphone niya. Si Leo. Agad niya itong sinagot. Hello? Kamusta? Tanong ng lalaki. Okay lang. Handa ka na ba sa susunod na hakbang? Napatingin si Glenda sa mga dokumento sa mesa. Handa na. May maikling katahimikan. Maganda, sabi ni Leo. Anong gagawin natin? Tanong niya. Una, kailangan mong ihanda ang lahat ng legal papers. Para saan? Para kung sakaling bumalik si Marco? Sandaling tumigil si Leo. Handa ka na. Napakunot ang noo ni Glenda. Sa tingin mo, babalik siya? Malaking posibilidad. Bakit? Dahil ang mga taong katulad niya, hindi marunong mawalan. Napaisip siya. May punto ang lalaki. Kung totoo ang sinabi ni Leo tungkol sa mga ginawa ni Marco sa kumpanya noon, hindi ito ang tipo ng tao na basta mawawala. Sigurado siyang darating ang oras na babalik ito. At kapag dumating iyon, hindi na siya ang dating Glenda na madaling lokohin. Anong klaseng legal papers ang kailangan ko? Tanong niya. Fraud documentation, financial records, proof ng transfer ng pera. Napatingin si Glenda sa laptop ng mesa. Meron akong screenshots ng bank transactions. Maganda yon, sagot pa ni Leo. Isama mo lahat. Bawat detalye. Habang nagsasalita sila, nagsimula nang magbukas si Glenda ng laptop. Unti-unti niyang hinahanap ang mga file, mga screenshots, mga record, mga petsa ng transaction. Ang bawat detalye ay parang peraso ng puzzle. Isang puzzle na dahan-dahang bubuo sa kaso laban kay Marco. Tahimik ang paligid habang ginagawa niya iyon.
Ang electric fan ay umiikot lang sa sulok. Ang amoy ng papel at tinta mula sa mga dokumento ay halong sumisingaw sa hangin. At sa gitna ng katahimikang iyon, may isang babaeng unti-unting bumabangon mula sa pagkawasak. Hindi na siya umiiyak. Hindi na siya nanginginig. Sa halip, maingat niyang inaayos ang bawat papeles, bawat ebidensya, bawat detalye. Pagkatapos ng ilang minuto, nagsalita ulit si Leo. Mag-iingat ka. Bakit? Dahil hindi lang ikaw ang gumagalaw. Napakunot ang noo ni Glenda. Anong ibig mong sabihin? Sigurado akong binabantayan ka. Napatingin siya sa cellphone sa mesa, sa pangalan ni Karen, sa listahan ng viewers ng post niya. Unti-unti siyang napangiti. Alam ko. Sa kabilang linya, sandaling natahimik si Leo. Alam mo? Oo. Tumingin naman si Glenda sa screen ng cellphone, sa sad emoji ng kabit ni Marco, sa mga comments ng mga kaibigan niya, sa post na akala ng lahat ay tunay na desperasyon. Pero sa likod nito, isang plano ang unti-unting nabubuo. Isang plano na hindi alam ng mga taong nanloko sa kanya. Hayaan mo silang manood, sabi niya. Hayaan mo silang isipin na wala na akong laban. Tumayo siya mula sa upuan. Tinitigan niya ang mga folder sa mesa, ang mga papeles, ang ebidensya, ang katotohanan. At sa sandaling yon, malinaw na malinaw sa kanya ang isang bagay. Ang laban na akala ni Marco ay tapos na, ay nagsisimula pa lamang. Mainit ang hangin sa labas ng maliit na apartment sa Deira, Dubai. Sa bintana, tanaw ang makikitid na kalsada na puno ng taxi, bus, at mga taong naglalakad kahit tirik ang araw. Ang init ay parang nakadikit sa balat. Parang hindi ka talaga makakatakas dito kahit pumasok ka sa lilim. Sa loob ng apartment, bukas ang aircon pero hindi sapat ang lamig nito. Sa maliit na mesa sa sala, nakaupo si Marco habang hawak ang cellphone at nakatitig sa bank app. Nanlalagkit ang pakiramdam niya. May bahagyang amoy ng instant noodles sa hangin. Halo sa pabango ni Karen na kumapit sa kortina ng kwarto. Muli niyang ni-refresh ang screen. Pareho pa rin ang numero. AED 1942. Napamura siya. Put! Binagsak niya ang cellphone sa mesa. 3 linggo pa lang sila sa Dubai, pero parang mas mabilis pang nauubos ang pera kaysa sa inaasahan niya. Noong una pakiramdam niya na napakagaling niya. Nakaupo siya sa eroplano, katabi si Karen, habang iniisip kung gaano siyang katalino. Naiwan si Glenda sa Pilipinas. Nakuha niya ang pera. At ngayon, nasa Dubai na siya. Panalo siya. Pero ngayon, hindi na ganun yon kasimple. Lumabas si Karen mula sa kwarto. Naka-shorts at manipes na blouse. Basa pa ang buhok nito mula sa shower at may matapang na amoy ng floral shampoo na kumalat sa maliit na sala. Marco, sabi ng babae habang nagbubukas ng refrigerator. Bakit wala na namang laman to? Napapikit si Marco. Bibili ako mamaya. Lagi mong sinasabi yan. Sagot ni Karen na may halong inis sa boses. Kumuha ito ng malamig na tubig at uminom diretso sa bote. Akala ko ba marami kang pera? Parang may sumaksak sa ego ni Marco. Meron naman. Talaga? Lumapit si Karen sa mesa, tinignan ng cellphone na nakabukas pa rin sa bank app. Agad itong natahimik. Marco, may kakaibang tono sa boses ng babae. Bakit kanya na lang ang laman? Napakamot naman si Marco sa ulo. Temporary lang yan. Temporary? May darating pa. Galing saan? Tanong ni Karen. Hindi agad nakasagot si Marco. Doon na nagsimulang uminit ang hangin sa loob ng apartment. Tumawa ng bahagya si Karen, pero hindi iyon masayang tawa. Marco, sinabi mo sa akin na milyon ang nakuha mo. Milyon naman talaga. Nasa na nga? Napatayo si Marco mula sa upuan. Hindi mo ba alam kung gaano kamahal dito? Rent pa lang, pagkain, taxi, shopping mo pa. Shopping ko? Mabilis na sagot ni Karen. Kasalanan ko pa ngayon? Napailing si Marco. Hindi ko naman sinabing kasalanan mo. Pero parang gano'n na rin.
Nagsimula ng uminit ang boses nilang dalawa. Sa labas ng bintana, may mga busina ng taxi at sigaw ng mga tao sa kalye. Pero sa loob ng maliit na apartment, mas malakas ang tensyon. Lumapit si Karen sa mesa. Marco, maging totoo ka nga sa akin. Magkano pa ba talaga ang pera? Napabuntong hininga si Marco. Konti na lang. Nanlaki ang mata ng babae. Konti na lang? Oo. Marco, relax lang. Anong relax? Halos mapatawa si Karen sa galit. Iniwan mo ang asawa mo para sa akin. Ninakaw mo ang pera niya. Tapos ngayon sinasabi mong ubos na? Napahawak si Marco sa sentido. Hindi pa ubos. Malapit na. Natahimik ang babae. Pagkatapos ay napailing ito. Grabe ka. Hindi kita pinilit sumama sa akin, okay? Sagot ni Marco. Talaga? Hindi ba ikaw nagsabi na gusto mo magsimula ng bagong buhay dito? Pero hindi ganito. Umupo si Karen sa sofa. Halatang galit. Sa loob ng ilang segundo ay walang nagsalita. Naririnig lang ang mahinang ugong ng aircon at ang tunog ng mga sasakyan sa labas. Unti-unting bumibigat ang pakiramdam ni Marco. Oops! May break muna. Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga po pala kina Wilma Graida from Pagsanghan, Laguna, Nenita B. Baguna from Zamboanga, Sibugay, at Luz Viminda Levelo from London. Sa ating mga taga-subaybay, paki-comment naman po sa baba kung taga saan kayo para alam ko kung hanggang saan umaabot ang mga kwento ni Ate Jane at para ma-shoutout ko rin kayo sa mga susunod pa nating mga kwento. Maraming salamat sa pakikinig! Hindi ito ang inaasahan niya. Akala niya magiging madali ang lahat. Akala niya sapat na ang perang ninakaw niya kay Glenda para makapagsimula ulit. Pero ngayon, parang unti-unting nawawala ang kontrol niya. May paraan pa. Sabi niya sa wakas. Napatingin si Karen sa kanya. Anong paraan? May pera pa si Glenda. Nanlaki ang mata ng babae. Ha? Oo. Hindi mo ba siya inubos? Hindi lahat. Nagkibit balikat si Marco. At saka, madali siyang lokohin. Napailing si Karen. Hindi na siguro ngayon. Ngumisi si Marco. Hindi mo siya kilala. Kilalang kilala ko si Glenda. Ngayon. Ang salitang yon ay lumabas sa bibig niya nang walang pag-aalinlangan. Sa isip niya, yon ang totoo. Si Glenda ang tipo ng babae na kahit ilang beses lokohin, patatawarin pa rin. Siya ang tipo na kahit iwan mo, babalik pa rin. Napangiti si Marco habang kinukuha ang cellphone. Kontakin ko siya. Sigurado ka? Tanong ni Karen. Oo. Paano kung galit siya? Hindi yan. Sigurado ka? Ngumiti si Marco. Alam ko kung paano siyang kausapin. Binuksan niya ang contact sa phone. Nandoon pa rin ang pangalan, Glenda. Sandali siyang tumigil. Hindi dahil may konsensya siya, kundi dahil inisip niya kung anong klaseng drama ang gagamitin. Pagkatapos ay nag-type siya ng mensahe. Glenda, kailangan kitang makausap. Pinindot niya ang send. Sa Pilipinas, tahimik ang gabi sa bahay ni Glenda. Ang ilaw sa sala ay nakabukas habang nakaupo siya sa mesa. Nakaharap sa laptop at sa mga folder ng legal documents. Nagbabasa siya ng isang financial report na ipinadala ni Leo. Sa tabi ng laptop ay ang cellphone niya. Tahimik. Hanggang sa biglang nag-vibrate. Napatingin siya. At doon niya nakita ang pangalan na hindi niya inaasahang lalabas ulit sa screen. Marco. Dahan-dahan niyang kinuha ang cellphone. At sa sandaling yon, hindi niya alam na ang simpleng mensaheng iyon ang magiging unang malaking pagkakamali ni Marco. Tahimik ang gabi sa bahay ni Glenda.
Sa sala, nakabukas ang laptop sa mesa. Katabi nito ay ang ilang folder na puno ng dokumento, mga bank records, screenshots ng transfers, at mga papeles na ipinadala ni Leo tungkol sa dating kumpanya ni Marco. Ang electric fan ay dahan-dahang umiikot sa sulok, at ang ilaw mula sa lampara ay nagbibigay ng mainit na kulay sa paligid ng kwarto. Pero sa gitna ng katahimikan na yon, may isang bagay na gumugulo sa hangin. Ang cellphone ni Glenda. Nasa mesa ito at sa screen ay malinaw na nakalagay ang pangalan na ilang araw niyang iniiwasang makita. Marco. Ang mensahe ay simple lang. Glenda, kailangan kitang makausap. Matagal na siyang nakatitig dito. Parang may dalawang boses sa loob ng isip niya. Ang una ay galit. Ang boses na gustong isigaw sa mukha ni Marco ang lahat ng ginawa nito. Ang pagnanakaw, ang pagtataksil at ang pag-insulto. Pero may isa pang boses, mas tahimik, mas maingat. Ang boses na nagsasabing may pagkakataon siyang gamitin ito. Huminga ng malalim si Glenda. Unti-unti niyang kinuha ang cellphone. Ngayon ka pa talaga bumalik. Bulong niya. Sandali siyang nag-isip bago nag-type ng sagot. Anong gusto mong pag-usapan? Pinindot niya ang send. Ilang segundo lang, nag-vibrate agad ang phone. Halatang naghihintay si Marco. Pwede ba tayong mag-usap? Kahit tawag lang? Napangiti si Glenda. Isang malamig na ngiti na hindi niya akalaing kaya niyang gawin. Kagabi lang, kung nagpadala ng ganito ang mensahe si Marco, baka naiyak siya. Pero ngayon, iba na. Pinindot niya ang call button. 2 ring pa lang, sumagot na si Marco. Glenda. Ang boses nito ay parang nag-aalangan. Bakit? Sagot niya. Sinadya niyang gawing normal ang tono ng boses niya. Hindi galit, hindi malamig. Saktong neutral lang. Sa kabilang linya, parang nagulat naman si Marco. Salamat at sinagot mo. Tahimik lamang si Glenda. Hinayaan niyang magsalita ang lalaki. Alam ko ang galit ka sa akin, sabi ni Marco. May halong drama ang boses nito. May dahilan ka naman. Napatingin si Glenda sa kisame. Talaga? Alam kong mali ang ginawa ko. Pero kailangan mong maintindihan. Marco, putol niya. Sandaling natahimik ang lalaki. Ano? Diretsahin mo na. Ano kailangan mo? Sa kabilang linya may maikling katahimikan. Parang nahuli ang lalaki. Hindi naman ganun. Marco. Tumahimik ulit ito. Pagkatapos ay bumuntong hininga. Kailangan ko ng tulong. Eksakto. Yon ang inaasahan ni Glenda. Anong klaseng tulong? Tanong naman niya. Medyo nahihirapan lang kami dito. Yan lang ang sagot niya. Sa loob ng isip niya halos gusto niyang tumawa. Hindi ganong kadali dito sa Dubai. Patuloy ni Marco. Mahal ang lahat. Akala ko ba milyon ang ninakaw mo sa akin? Sagot ni Glenda. Tahimik ang kabilang linya. Hindi ganong kalaki. Sagot naman ni Marco. Napailing si Glenda. Ganon pa rin, kahit nahuli na, nagsisinungaling pa rin. Glenda, pwede ba tayong mag-usap ng maayos? Sandali siyang nag-isip. Pagkatapos ay nagsalita siya. Okay? Parang nagulat naman si Marco. Talaga? Oo. May bahagyang pag-asa sa boses ng lalaki. Hindi ka nagalit? Napatingin si Glenda sa mga dokumento sa mesa, sa screenshots ng bank transfers, sa mga papeles ng fraud na ginagawa na ni Leo. Galit ako, sagot niya. Pero, tumigil siya sandali. Pagod na rin ako magalit. Sa kabilang linya parang gumaan ang paghinga ni Marco. Alam kong masasabi mo rin yan. Napapikit si Glenda. Kung alam lang ng lalaking ito kung gaanong kalayo ang iniisip niya. May paraan pa, sabi niya. Para saan? Tanong ni Marco. Para ayusin ang lahat. May sandaling katahimikan. Anong ibig mong sabihin? Kung gusto mong bumalik, pwede pa siguro nating ayusin. Nanlaki ang mata ni Marco sa kabilang linya. Talaga?
Oo. Hindi ka nagalit? Hindi na ganon. Halos marinig niya ang ngiti sa boses ng lalaki. I knew it, sabi ni Marco. Alam kong hindi mo ako kayang iwan. Napahigpit ang hawak ni Glenda sa cellphone pero nananatiling kalmado ang boses niya. Kung gusto mong ayusin, umuwi ka. Sa Pilipinas? Oo. Pag-usapan natin ng maayos. Tahimik ang kabilang linya habang iniisip yon ni Marco. Pagkatapos ay nagsalita ito. Sige, uuwi ako. Unti-unti namang napangiti si Glenda. Good. Mag-uusap tayo pagbalik ko. Okay. Matapos yon nagpaalam na si Marco. Pagkababa ng tawag, dahan-dahang inilapag ni Glenda ang cellphone sa mesa. Ang katahimikan ng bahay ay bumalik. Pero ngayon, iba na ang pakiramdam. Hindi na siyang babaeng umiiyak sa sofa. Lumapit siya sa laptop. Sa screen ay nakabukas ang isang email draft. Subject, formal complaint. Fraud and theft. Ang email ay para sa isang abogado na nirekomenda ni Leo. Sa loob ng email, malinaw na nakalista ang lahat ng detalye. Ang bank transfers, ang pagnanakaw, ang ebidensya, at ang mga dokumento. Dahan-dahan niyang tinay panghuling linya. Handa na po akong magsampa ng kaso. Pagkatapos ay pinindot niya ang send. Sa sandaling iyon, parang may tahimik na pinto na nagsara sa likod niya. Wala nang balikan. Kinuha niya ulit ang cellphone at tinignan ang huling mensahe ni Marco. Uuwi ako. Pag-usapan natin ng maayos. Napangiti siya. Kung alam lang ni Marco ang totoo. Habang iniisip ng lalaki na patatawarin siya, habang iniisip nitong babalik ang dati nilang buhay, may ibang bagay na naghihintay sa kanya sa Pilipinas. Hindi kapatawaran. Hindi pagkakataon. Kundi hustisya. At hindi iyon alam ni Marco. Hindi pa. Makapal ang hangin sa loob ng eroplano habang dahan-dahang bumababa ito sa NAIA. Nakaupo si Marco sa may bintana. Nakatingin sa mga ilaw ng Maynila na kumikislap sa ibaba. Parang dagat ng dilaw at puting liwanag ang lungsod. Hindi siya makapaniwala na bumalik siya rito ng ganoong kabilis. 3 linggo lang ang nakalipas. Iniwan niya ang Pilipinas na parang isang panalo. May pera siya, may bagong babae, may bagong buhay. Ngayon, pabalik na siya at halos wala na siyang pera. Napabuntong hininga siya habang inaayos ang maliit niyang backpack. Wala nang kumpiyansa niya na dala niya noong papunta siya sa Dubai. Ang naiwan na lang ay pagod at konting pag-asa. Pag-asa na baka tama siya, na baka kaya pa niyang balikan si Glenda, na baka kaya pa niyang gamitin ang dati niyang paraan. Glenda, mahina niyang binulong ang pangalan. Sa isip niya ay malinaw ang plano. Magsosorry siya. Magpapakita ng pagsisisi. Magpapanggap na nagkamali lamang. At pagkatapos, makakahanap ulit siya ng paraan. Dahan-dahang lumapag ang eroplano sa runway. May mahinang kalabog ng gulong at bahagyang pagyanig ng cabin. Welcome to Manila, sabi ng flight attendant sa speaker. Napahawak naman si Marco sa armrest. Game on. Mainit at malagkit ang hangin sa labas ng airport. Ang amoy ng gasolina, usok ng sasakyan, at street food mula sa mga karinderya sa paligid ay agad na sumalubong sa kanya. Iba talaga ang Maynila. Magulo, maingay pero pamilyar. Habang nakasakay siya sa taxi papunta sa lungsod, nakatingin lang siya sa mga ilaw ng billboard at sa mga taong naglalakad sa sidewalk. Hindi siya sanay na walang pera. Hindi siya sanay na walang kontrol at higit sa lahat, hindi siya sanay na umaasa sa ibang tao. Pero ngayon, kailangan niyang gawin yon. Kay Glenda. Lumabas ang cellphone niya mula sa bulsa. May isang mensahe siyang pinadala kanina. Nandito na ako sa Pilipinas. Ilang minuto ang lumipas bago dumating ang sagot. Magkita tayo bukas. Sa cafe, sa may Ortigas. Napangiti si Marco. Madali pa rin. Kinabukasan, tahimik ang maliit na cafe sa gilid ng isang building sa Ortigas. May amoy ng bagong giling na kape sa hangin at mahinang tugtog ng jazz mula sa speakers. Ilang tao lang naroon. Isang estudyante nag-aaral sa laptop,
Dalawang office worker na nag-uusap sa kabilang mesa. At sa may bintana nakaupo si Glenda. Simple lamang ang suot niya. Isang puting blouse at maong na pantalon. Nakatali ang buhok niya sa likod. Sa harap niya ay isang tasa ng kape. At isang maliit na notebook. Tahimik siyang nakatingin sa labas habang pinagmamasdan ang mga sasakyan sa kalsada. Hindi siya mukhang galit. Hindi rin siya mukhang malungkot. Kalmado lang. Maya-maya bumukas ang pinto ng cafe. Pumasok si Marco. Agad siyang napatingin sa paligid hanggang sa makita niya si Glenda sa may bintana. Sandali siyang natigilan. Hindi niya inaasahan na ganito ang makikita niya. Akala niya, miiyak ito. Magagalit. Siguro sisigawan siya. Pero ang babaeng nakaupo sa mesa ay parang ibang tao. Tahimik, matatag, lumapit siya. Glenda. Tumingala naman si Glenda. Saglit lang ang tingin niya kay Marco. Umupo ka. Walang emosyon ang boses niya. Parang normal na usapan lang. Naupo si Marco sa tapat niya. Napansin niya ang amoy ng kape sa hangin at ang mahinang ingay ng espresso machine sa counter. Tahimik ang pagitan nila sa loob ng ilang segundo. Pagkatapos ay nagsalita si Marco. Salamat sa pagbayag na magkita tayo. Humigop lamang ng kape si Glenda. Anong gusto mong sabihin? Napakamot si Marco sa ulo. Una, sorry. Tahimik lamang si Glenda. Alam kong mali ang ginawa ko. Talaga? Sagot niya. Oo. Alam kong nasaktan kita. Huminga ng malalim si Marco. Hindi ko alam kung paano ko babawiin. Tahimik pa rin si Glenda. Napansin ni Marco na hindi ito umiiyak. Hindi rin ito nanginginig. Parang wala siyang epekto. Glenda, pwede pa ba nating ayusin? Unti-unting binaba ni Glenda ang tasa ng kape. Napatingin siya kay Marco, diretso. Matagal, hanggang sa medyo nailang ang lalaki. Bakit? Tanong niya. Ha? Bakit gusto mong ayusin? Napanghamot ulit si Marco sa ulo. Dahil asawa kita. Talaga? Oo. Hindi ba dahil wala ka ng pera? Sandaling natahimik si Marco. Napansin niyang parang may kakaibang tingin si Glenda. Hindi galit, pero parang may alam. Hindi ganon, sagot niya. Totoo? Oo. Tahimik ulit ang mesa. Sa kabilang side ng cafe, may tumatawa na dalawang babae. Sa labas ng bintana may dumaan na bus na maingay ang makina. Pero sa pagitan nilang dalawa, parang ibang mundo ang katahimikan. Sa wakas, nagsalita si Glenda. Okay, napatingin si Marco. Okay? Oo. Nanlaki ang mata niya. Talaga? Kung gusto mong ayusin. May paraan. Parang nabunutan ng tinik si Marco. Alam ko naman na maiintindihan mo. Napangiti siya. Alam kong hindi mo ako kayang iwan. Tahimik lamang si Glenda habang pinagmamasdan siya. At sa loob ng ilang segundo, hindi alam ni Marco na ang kalmadong babaeng nakaupo sa harap niya ay hindi na ang dating niyang asawa. Hindi na ito ang babaeng madaling lokohin. Hindi na ito ang babaeng tahimik lang. Habang iniisip ni Marco na kontrolado niya ang sitwasyon, may ibang bagay na naghihintay sa kanya. At hindi pa niya alam kung gaanong kalaki ang problema na paparating. Dahil ang katahimikan ni Glenda ay hindi kapatawaran. Isa itong bitag. Tahimik pa rin ang cafe sa Ortigas. Sa labas ng bintana makikita ang tuloy-tuloy na daloy ng mga sasakyan. May bus na dumaan na nagbuga ng maitim na usok at ilang office workers ang nagmamadaling tumawid sa pedestrian lane. Sa loob ng cafe malamig ang hangin mula sa air conditioner. Amoy na amoy ang bagong templang kape at mainit na tinapay mula sa counter. Sa maliit na mesa, malapit sa bintana, nakaupo si Marco at si Glenda. Magkaharap, magkalapit. Pero parang may pader na hindi nakikita sa pagitan nila. Napansin ni Marco na hindi pa rin nagsasalita si Glenda matapos sabihin nitong may paraan. Sa halip, tahimik lang itong nakatingin sa kanya. Hindi galit, hindi rin malungkot. Parang sinusukat lang siya. Glenda, sabi niya. Oo.
Salamat talaga sa pagkakataon. Huminga siya ng malalim. Parang gustong gawing mas dramatiko ang susunod niyang sasabihin. Alam kong hindi ko deserve to. Tahimik pa rin si Glenda. Pero gusto kong bumawi. Napangiti si Marco ng bahagya. Akala niya gumagana na ang plano. Kung bibigyan mo lang ako ng chance. Marco, naputo lang sasabihin niya. Diretso ang tingin ni Glenda sa kanya. Alam ko na ang lahat. Napakurap si Marco. Ha? Ang lahat ng ginawa mo. Sandaling natahimik ang lalaki. Anong ibig mo sabihin? Dahan-dahang kinuha ni Glenda ang bag sa gilid ng upuan. Hindi siya nagmamadali. Maingat niyang inilabas ang isang brown envelope. Parehong envelope na nakita niya sa drawer nung unang gabi na iniwan siya ni Marco. Inilapag niya ito sa mesa. Marco, sabi niya. Hindi na kailangan ng drama. Napakunot ang noo ni Marco. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Unti-unting binuksan ni Glenda ang envelope at isa-isang inilabas ang mga papel. Makapal na stack ng dokumento. May mga printed bank records. May mga screenshot ng transfers. May mga financial report. At may ilang dokumentong may official stamps. Unti-unting nagbago ang ekspresyon ni Marco. Ano yan? Hindi naman agad sumagot si Glenda. Sa halip, pinabot niya ang unang papel at inalapag sa harap ni Marco. Basahin mo. Napabuntong hininga si Marco bago kinuha ang papel. Sa unang tingin pa lang nanlamig ang katawan niya. Bank transfer records. Pamilyar ang mga numero. Pamilyar ang mga petsa. Ito ang mga araw na inilipat niya ang pera mula sa account ni Glenda papunta sa ibang account. Napatingin siya kay Glenda. Glenda, hindi pa siya tapos magsalita. May isa pang papel na inalapag sa mesa. Basahin ba rin yan? Ito naman ay ibang dokumento. May logo ng dating kumpanya niya. Financial audit report. May mga linya na naka-highlight. Mga transaksyon na may pirma niya. Unti-unting bumilis ang tibok ng puso ni Marco. Bakit mo hawak to? Hindi naman agad sumagot si Glenda. Sa halip, naglabas pa siya ng isa pang dokumento. Fraud investigation. Unauthorized financial manipulation. Ang mga salitang yon ay parang mabigat na bato na bumagsak sa mesa. Sa kabilang mesa, napatingin ang dalawang babae na nag-uusap kanina. Pero hindi iyon napansin ni Marco. Nakatitig lang siya sa mga papel. Pakiramdam niya, biglang uminit ang hangin sa cafe kahit malamig ang aircon. Glenda, mahina ang boses niya ngayon. Saan mo nakuha ang mga to? Dahan-dahang sumandal si Glenda sa upuan. Hindi lang ikaw marunong magtago ng lihim. Nanlaki ang mata ni Marco. Hindi mo ako pwedeng takutin sa papel na yan. Hindi ba? Umabot si Glenda sa notebook na nasa mesa. Binuksan niya ito. Sa loob ay may listahan ng mga petsa, mga transaksyon, mga halaga ng pera. At sa gilid ng bawat linya may maliit na note. Evidence. Unti-unting bumilis ang paghinga ni Marco. Glenda, hindi mo ito pwedeng gamitin laban sa akin. Talaga? Hindi. Bakit? Dahil hindi niya matapos ang sabihin. Dahil kahit siya, alam niyang mahirap ipaliwanag ang mga papeles na yon. Sa wakas, nagsalita si Glenda. Mahinahon. Marco, hindi lang ako ang may alam ng lahat ng yan. Napatingin si Marco sa kanya. Ano? May maliit na ngiti sa labi ni Glenda. Hindi iyon masayang ngiti. Hindi rin galit. Parang ngiti ng taong alam na ng ending ng laro. Hindi pa yun ang pinaka-twist. Kumunot ang noo ni Marco. Anong ibig mong sabihin? Unti-unting sinara ni Glenda ang notebook. Sa labas ng cafe may dumaan na ambulance sa may mahinang sirena. Sa loob ng cafe parang mas naging mabigat ang hangin. Dahan-dahang sumandal si Glenda. At may isa pang bagay na hindi mo alam. Napahigpit ang hawak ni Marco sa papel. Ano yon? Tahimik si Glenda sa loob ng ilang segundo. Pinagmasdan niya ang mukha ng lalaking minsan niyang minahal. Ang lalaking nanloko sa kanya. Ang lalaking tinawag siyang tanga. Pagkatapos ay sinabi niya ang mga salitang yon.
Hindi lamang ako naghihintay dito. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa likod ni Marco. Ano? Dahan-dahang tumingin si Glenda sa pintuan ng cafe. At sa sandaling yon, may pumasok na dalawang lalaki naka-formal na damit. Hindi sila customer, diretso silang naglakad papunta sa mesa nila. Napansin naman niyon ni Marco. Unti-unting bumilis ang tibok ng puso niya. Glenda, mahina ang boses niya ngayon. Ano to? Pero hindi naman agad sumagot si Glenda. Sa halip ay tumingin lang siya sa kanya. At sa unang pagkakataon mula nang magkita sila, may malinaw na emosyon sa mga mata niya. Hindi galit, hindi lungkot, kundi isang matigas na desisyon. Ang desisyong matagal niya nang inihanda. At sa sandaling iyon, unti-unting naintindihan ni Marco na may mali. Malaking mali. At hindi pa niya alam na ang susunod na mangyayari ay tuluyan ng magpapabago sa buhay niya. Tahimik ang cafe, pero hindi iyon ang karaniwang katahimikan na dulot ng malamig ni aircon at mahinang tugtog ng jazz music. Ibang pakiramdam ng hangin ngayon. Parang may mabigat na bagay na nakabitin sa gitna ng mesa kung saan nakaupo sina Glenda at Marco. Sa pintuan ng cafe, kakapasok lang ng dalawang lalaking naka-formal na damit. Hindi sila nagmamadali, hindi rin sila nagtatago. Diretso silang naglakad papunta sa mesa. Napansin naman yon ni Marco. Unti-unting kumirot ang sikmura niya. Glenda, mahina ang boses niya. Ano to? Pero hindi pa sumasagot si Glenda. Tahimik lang siyang nakaupo habang nakapatong ang mga kamay sa ibabaw ng mesa. Sa harap niya ay nakalatag pa rin ang mga dokumento, mga bank records, financial reports, at mga papel na ngayon ay parang nagiging mas mabigat sa bawat segundo. Lumapit ang dalawang lalaki. Huminto sila sa gilid ng mesa. Ma'am Glenda, sabi ng isa. Tumango si Glenda. Opo. Napatingin si Marco sa kanila. Sandali, sino kayo? Hindi siya sinagot ng dalawang lalaki. Sa halip ay naupo si Glenda ng mas maayos sa upuan at tumingin ulit kay Marco. Kalmado. Parang walang nangyayaring kakaiba. Marco, sabi niya. May isang bagay akong gustong ipaliwanag sa'yo. Napakunot ang noo ng lalaki. Ano? Dahan-dahang hinila ni Glenda ang isa sa mga papel mula sa stack ng dokumento. Isang bank transaction report. Inilapag niya ito sa harap ni Marco. Naaalala mo ito? Napatingin si Marco sa papel. Pamilyar ang format. Pamilyar ang mga numero. Ito ang mga araw na naglipat siya ng pera mula sa account ni Glenda papunta sa ibang account. Ano ngayon? Sagot niya. Luma na yan. Hindi naman sumagot si Glenda. Sa halip ay kinuha niya ang isa pang papel. Mas bagong dokumento. May stamp ng bangko at may isang linya na naka-highlight. Account under monitoring. Nanlaki ang mata ni Marco. Ano to? Dahan-dahan nagsalita si Glenda. Alam mo ba kung kailan ko unang napansin ang pagkawala ng pera? Tahimik si Marco. Kagabi, sagot niya. Umiling naman si Glenda. Hindi. Matagal na. Napakurap si Marco. Anong ibig mong sabihin? Matagal ko nang alam na may gumagalaw sa account ko. Imposible. Talaga? Dahan-dahang hinila ni Glenda ang notebook mula sa mesa. Binuksan niya ito. Sa loob ay may mga petsa, mga halaga ng pera, mga oras ng transaksyon. Bawat galaw mo, sabi niya. Bawat transfer, bawat login. May record. Napahigpit ang hawak ni Marco sa papel. Hindi mo pwedeng. Pwede. Pinagmasdan siya ni Glenda. Marco, hindi mo ba naisip kung bakit napakadali mong nailipat ang pera? Napakunot ang noo ng lalaki. Dahil may access ako? Hindi lang yon. Dahan-dahang umiti si Glenda. Hindi iyon malawak ng ngiti, maliit lang, pero sapat para magdulot ng kaba sa dibdib ni Marco. Hinayaan kitang gawin yon. Parang may malamig na hangin na dumaan sa likod niya. Ano? Oo, hinayaan kita. Umiling si Marco.
Hindi ka ganon katalino. Talaga? Tinuro ni Glenda ang papel sa mesa. Alam mo ba kung anong account ang pinaglipatan mo ng pera? Siyempre alam ko. Talaga? Kinuha niya ang isang bagong dokumento. Isang official letter mula sa bangko. Inalapag niya ito sa harap ni Marco. Dahan-dahan niyang binasa ang unang linya. This account is currently under financial monitoring due to suspected fraudulent activity. Parang may kumalabog sa dibdib ni Marco. Hindi pwede. Pwede? Paano nangyari to? Tahimik ang cafe. Sa kabilang besa ay may 2 taong nag-uusap pero mahina lang ang boses nila. Ang barista sa counter ay nag-aayos ng tasa, pero sa mesa ni Marco at Glenda parang masikip ang hangin. Marco, sabi ni Glenda, ang account na pinaglipatan mo ng pera ay minomonitor na. Nanlaki ang mata ng lalaki. Sino nagpamonitor? Hindi naman agad sumagot si Glenda. Sa halip tumingin siya sa 2 lalaki na nakatayo sa gilid ng mesa. Pagkatapos ay bumalik ang tingin niya kay Marco. Hindi lang ako nag-aabang sa galaw mo. Parang may malamig na tubig na binuhos sa likod ni Marco. Hindi ka ganong kaingat. Hindi ka ganong katalino. Unti-unting bumilis ang paghinga ni Marco. Hindi totoo yan. Talaga? Dahan-dahang kinuha ni Glenda ang cellphone mula sa mesa. Binuksan niya ang isang folder at pinakita ang screen kay Marco. Mga screenshots, mga login records, mga OTP confirmations. Bawat galaw niya sa account, bawat oras, bawat petsa. Lahat ng ginawa mo, naitala. Nanlaki ang mata ni Marco. Hindi mo ako pwedeng ikulong dahil lang sa... Hindi ako magkukulong sa'yo. Mahina pero malinaw ang boses ni Glenda. Ang ebidensya, ang gagawa niyan. Sa sandaling yun, napatingin si Marco sa mga lalaking nakatayo sa tabi nila. Ngayon niya lang napansin ang maliit na badge sa bulsa ng isa. Parang biglang nanlamig ang buong katawan niya. Glenda, mahina na ang boses niya ngayon. Anong ginawa mo? Dahan-dahang isinara ni Glenda ang notebook. Tiningnan niya ang lalaki sa harap niya. Ang lalaking minsan niyang minahal. Ang lalaking iniwan siya. Ang lalaking tinawag siyang tanga. At sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang lahat, ngumiti siya ng buo. Hindi galit, hindi malungkot, kundi ngiti ng taong alam na tapos na ang laro. Ang totoo, Marco. Ngayon pa lang nagsisimula ang laro. At sa sandaling yon, malinaw sa kanya ang isang bagay. Ang lahat ng ebidensya ay kompleto na. Malamig ang hangin sa loob ng cafe pero pawis na pawis si Marco. Pakiramdam niya ay parang sumisikip ang buong paligid. Ang mahinang tugtog ng jazz music na kanina ay halos hindi niya napapansin. Ngayon ay parang napakalakas na sa tenga niya. Sa mesa nakalatag ang mga dokumento, mga bank records, mga financial reports, mga papel na may tatak ng bangko. At sa harap niya, tahimik lang na nakaupo si Glenda. Hindi siya nagsisisigaw, hindi siya nagagalit. Ang pinaka-nakakatakot ay ang katahimikan niya. Sa gilid ng mesa, nakatayo pa rin ang 2 lalaking naka-formal na damit. Kanina pa napapansin ni Marco ang maliit na badge sa bulsa ng isa. At ngayon, alam niya na kung bakit sila naroon. Hindi totoo to, bulong niya. Glenda, tumingin siya sa babae. Sabihin mo hindi to totoo. Tahimik lamang si Glenda. Ang mukha niya ay kalmado, halos walang emosyon. At iyon ang lalong nagpalala ng kaba sa dibdib ni Marco. Marco, sabi niya sa wakas. Tapos na. Parang may malamig na bakal na bumagsak sa sikmura ng lalaki. Ano? Hindi pa siya nakakasagot nang biglang bumukas ang pintuan ng cafe. Isang matinis na tunog ng bell ang umalingaw-ngaw sa maliit na lugar. Lumingon ang ilang customer. Pumasok ang 2 pulis na nakauniforme. Agad na nagbago ang hangin sa cafe. Ang mga taong nagkakape kanina ay napatingin sa kanila. Ang barista sa counter na pahinto sa pag-aayos ng mga tasa. At sa gitna ng lahat ng yon, naniga si Marco. Parang nawala ang dugo sa mukha niya. Diretso ang lakad ng 2 pulis papunta sa mesa nila. Huminto ang isa sa tabi ni Marco. Sir Marco Santos?
Parang nalunod ang boses ni Marco sa loob ng dibdib niya. Ano to? Marco Santos? Ulit ng pulis. Tahimik ang cafe. Halos lahat ng tao ay nakatingin na ngayon sa eksena. Bakit? Sagot ni Marco. Huminga ng malalim ang pulis bago nagsalita. May warrant po para sa inyong pag-aresto. Nanlaki ang mata ni Marco. Ha? Sa kasong fraud at theft. Parang may sumabog sa loob ng ulo niya. Ano? Tumayo siya mula sa upuan. Hindi totoo yan. Napaatras ang upuan niya at gumawa ng malakas na ingay sa sahig. Ang ibang customer ay lalo pang napatingin. Sir, sabi ng pulis, kailangan niyo pong sumama sa amin. Hindi ako sasama. Halos pasigaw na ang boses ni Marco. Wala kayong karapatan. Lumapit ang isa pang pulis. Sir, huwag niyo na pong pahirapan ng sitwasyon. Hindi niyo ako pwedeng hulihin. Napatingin si Marco kay Glenda. Halos galit na ang mukha niya ngayon. Glenda, sabihin mo sa kanila. Tigilan mo to. Tahimik lang si Glenda. Nakaupo pa rin siya sa upuan. Ang tasa ng kape niya ay halos hindi pa nagagalaw. Sa mesa, nakalatag pa rin ang mga dokumento na parang tahimik na saksi sa lahat ng nangyayari. Marco, sabi niya, mahina lang ang boses pero malinaw. Hindi ko to ginawa. Ang ginawa ko lang ay sabihin ang totoo. Parang mas lalo pang nag-init ang ulo ng lalaki. Sinira mong buhay ko. Hindi, sinira mo. Halos mapalingon ang buong cafe sa sigaw niya. Ang isang matandang babae sa kabilang mesa ay napailing pa habang pinagmamasa ng eksena. Sir, sabi ng pulis, kailangan na po namin gawin ang trabaho namin. Inabot niya ang kamay ni Marco. Pakisama na lang po. Hindi. Sinubukan ni Marco na umatras, pero mabilis na naging kilos ng pulis. Hinawakan nila ang dalawang kamay niya. Marco Santos, inaaresto po namin kayo sa kasong fraud at theft. Narinig sa cafe ang click ng boses. Parang malakas na tunog iyon sa gitna ng katahimikan. Nanlaki ang mata ng ilang customers. Ang barista ay halos nakatitig lang habang hawak ang baso. Hindi. Sumigaw si Marco habang sinusubukang kumawala. Glenda! Napatingin siya sa babae. Ang mukha niya ay puno na ng galit ngayon. Glenda, hindi mo to magagawa. Ang sigaw niya ay umalingaw-ngaw sa buong cafe. Pero hindi gumalaw si Glenda. Hindi rin siya umiwas ng tingin. Tahimik lang siyang nakatingin kay Marco habang dinadala ito ng mga pulis papunta sa pintuan. Sa labas ng cafe, maririnig ang ingay ng trapiko. Busina ng jeep, sigaw ng vendor sa kalsada. Ang mundo ay nagpapatuloy, habang buhay ni Marco ay unti-unting bumabagsak. Glenda! Muli siyang sumigaw. Hindi pa tapos to. Hindi naman sumagot si Glenda. Pinagbasta niya lang ang lalaking minsan niyang pinaniwalaang makakasama niya habang buhay. Ang lalaking ninakawan siya. Ang lalaking tinawag siyang tanga. Ngayon, ito ang lalaking dinadala palabas ng cafe na nakaposas. Unti-unting nagsara ang pintuan ng cafe. Matapos lumabas ang mga pulis, ang tunog ng bell ay muling umalingaw-ngaw. At pagkatapos noon, tahimik ulit ang lugar. Unti-unting bumalik sa normal ang mga tao. Ang barista ay nagpatuloy pa sa trabaho. Ang dalawang babae sa kabilang mesa ay nagbulungan. Pero si Glenda, nanatili siya nakaupo, tahimik. Dahan-dahan niyang kinuha ang tasa ng kape. Humigop siya. Mainit pa rin ang lasa. Sa bintana, nakita niya ang pulis na isinakay ni Marco sa sasakyan. Sa sandaling yon, napagtanto niya ang isang bagay. Ang lalaking tinawag siyang tanga ay tuluyan ng bumagsak. Tahimik na ulit ang cafe matapos dalhin ng mga pulis si Marco palabas. Ang pinto ay dahan-dahang nagsara. At ang maliit na bell sa itaas nito ay muling tumunog. Isang simpleng tunog na parang nagsasabing tapos na ang eksena. Unti-unting bumalik sa normal ang mga tao sa loob. Ang barista ay nagpatuloy sa paglinis ng counter. Ang dalawang babae sa kabilang mesa ay nagbulungan habang paminsan-minsan ay napapatingin kay Glenda. Pero si Glenda nanatiling nakaupo sa mesa, tahimik. Sa harap niya ay ang tasa ng kape na halos malamig na.
Sa gilid ng mesa ay nakakalat pa rin ang mga dokumento, ang ebidensya na tuluyang nagpatumba kay Marco. Huminga siya ng malalim. Hindi niya inaasahan na ganito ang mararamdaman niya. Hindi saya, hindi galit. Parang isang mabigat na bato lang ang tuluyang nawala sa dibdib niya. Sa wakas, tapos na. Habang iniisip niya yon, may isang lalaking lumapit sa mesa. Hindi niya agad napansin. Glenda, napatingin siya. Si Leo, ang accountant na unang nag-text sa kanya. Ang lalaking nagbigay sa kanya ng impormasyon tungkol sa mga lihim ni Marco. Naka-long sleeves ito at may dalang maliit na folder. Napangiti siya ng bahagya. Akala ko hindi ka darating. Hindi ko pwedeng palampasin yan. Sagot ni Leo. Gusto kong makita kung paano matatapos ang lahat. Umupo siya sa bakanting upuan sa tapat ni Glenda. Napatingin siya sa pintuan ng cafe kung saan kanina lang lumabas si Marco na nakaposas. Hindi ko akalain na aabot sa ganito. Huminga ng malalim si Glenda. Ako rin. May sandaling katahimikan sa pagitan nila. Sa labas ng bintana, makikita ang mga taong naglalakad sa sidewalk. May vendor na nagbebenta ng fishball sa kanto. At ang usok mula sa mantika ay bahagyang umaakyat sa hangin. Normal na eksena. Pero para kay Glenda, parang ibang mundo na ang pakiramdam. Salamat, sabi niya kay Leo. Kung hindi dahil sa lalaking to, hindi niya malalaman ang mga lihim ni Marco. Hindi niya maitatayo ang kaso laban dito. Umiling si Leo. Hindi mo kailangang magpasalamat. Bakit? Kasi matagal ko nang gustong mangyari yan. Napakunot ang noon ni Glenda. Anong ibig mong sabihin? Huminga ng malalim si Leo bago nagsalita. Hindi lang ikaw ang niloko ni Marco. Hindi siya nagulat doon. Alam niya na may ginawa itong kahina-hinala sa kumpanya noon. Pero may kakaiba sa tono ni Leo. May iba pa? Tanong niya. Sandali namang natahimik ang lalaki. Pagkatapos ay nilapag niya ang folder sa mesa. Binuksan niya ito. May ilang bagong dokumento sa loob. May isa pang bagay na hindi mo alam. Napatingin naman si Glenda sa kanya. Ano yun? Dahan-dahang inilabas si Leo ang isang larawan. Ang larawan ni Karen, ang kabet ni Marco. Napakunot ang noon ni Glenda. Bakit? Hindi siya basta kabet lang. Parang may malamig na hangin na dumaan sa likod niya. Anong ibig mong sabihin? Matagal na siyang may ginagawa. Anong ginagawa? Huminga ng malalim si Leo. Scam? Nanlaki ang mata ni Glenda. Ha? Oo. At hindi lang ikaw ang biktima. Marami na rin siyang naloko. Napahawak si Glenda sa gilid ng mesa. Paano? Ganito ang style niya. Maghahanap siya ng lalaking madaling manipulahin. Tapos papaniwalain niyang mahal niya. Pagkatapos, gagamitin niya para sa pera. Unti-unting bumigat ang pakiramdam ni Glenda. Ginamit niya si Marco? Oo. Pero akala ni Marco, siya ang may kontrol. Napailing si Leo. Hindi niya alam na siya ang ginagamit. Napaisip si Glenda, kung ganon, ang buong plano ni Marco na tumakas kasama si Karen, baka hindi pala iyon ganap na plano niya. Baka may ibang taong nagtutulak sa kanya. Nasaan na si Karen ngayon? Tanong niya. May maliit na ngisi si Leo. Iyon ang twist. Napakunot ang noon ni Glenda. Ano? Kagabi lang. Umalis na siya. Nanlaki ang mata niya. Iniwan niya si Marco. Tahimik ang cafe. Parang biglang naging malinaw ang lahat. Umalis siya? Oo. Pagkatapos maubos ang pera. Napailing si Leo. Classic move. Napabuntong hininga si Glenda. Parang may kakaibang pakiramdam sa dibdib niya. Hindi awa, hindi rin saya. Parang simpleng katotohanan lang. Ang lalaking iniwan siya ay iniwan din ng babaeng pinili niya. Alam ba ni Marco to? Tanong niya. Hindi pa. Pero malalaman din niya. Napatingin si Glenda sa bintana. Sa labas ay patuloy ang galaw ng lungsod. Mga sasakyan, mga tao, mga buhay na nagpapatuloy. Sa kung saan man ngayon si Marco, sa loob ng kulungan.
Siguro ngayon pa lang niya unti-unting naiintindihan ng lahat. Ang babae na pinili niya ay matagal na pala siyang ginagamit. Dahan-dahang isinara ni Leo ang folder. Sa huli, sabi niya, pareho kayong niloko. Tahimik si Glenda. Pagkatapos ay umiling siya. Hindi. Napatingin si Leo sa kanya. Bakit? Humigop si Glenda ng malamig na kape. Hindi na ito kasing sarap ng kanina, pero sapat na. Dahil ako, hindi na magpapaloko ulit. At sa sandaling yon, alam niya na ang isang bagay na lang natitira. Isang bagong simula. 3 buwan ang lumipas, sa loob ng courtroom tahimik ang mga tao habang hinihintay ang huling desisyon ng hukom. Ang hangin ay malamig dahil sa air conditioner, pero mabigat pa rin ang pakiramdam ng paligid. Nasa harap ng silid ang mesa ng hukom. Sa kaliwa ay ang abogado ni Glenda. Sa kanan naman ay ang abogado ng depensa. At sa likod ng lahat ng yon nakaupo si Marco. Naka-orange na kulungan uniform. Mas payat na ang mukha niya ngayon kumpara nung huli silang nagkita sa cafe. May bahagyang balba sa baba niya at halatang kulang sa tulog ang mga mata. Sa kabilang side ng courtroom ay tahimik namang nakaupo si Glenda. Simple lamang ang suot niya. Isang maayos na blouse at itim na pantalon. Nakatali ang buhok niya sa likod. At ang mukha niya ay kalmado. Hindi na siya ang babaeng nanginginig sa sofa. 3 buwan na ang nakalipas. Sa mesa sa harap nila ay nakalagay ang mga dokumento na naging dahilan ng lahat. Mga bank records, mga financial reports, mga ebidensya ng fraud. Huminga ng malalim ang hukom bago magsalita. Batay sa mga ebidensya na ipinakita sa korte, tahimik ang buong silid. Napatunayan na ang nasasakdal na si Marco Santos ay nagkasala sa kasong fraud at theft. May ilang bulungan sa likod ng courtroom. Si Marco ay nakayuko. Ang kamay niya ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng mesa. Bilang karagdagan, ang korte ay nag-uutos na ang lahat ng perang iligal na nakuha mula kay Glenda Santos ay ibabalik sa kanya. Unti-unting bumilis ang tibok ng puso ni Glenda. Eto na. Ang desisyong ito ay agad na ipapatupad. Tumunog ang maliit na martilyo ng hukom. Tapos na ang pagdinig. Parang may mabigat na bato na tuluyang nahulog mula sa dibdib ni Glenda. Dahan-dahan siyang huminga. Hindi siya napaiyak. Hindi siya napasigaw. Sa halip, isang maliit na ngiti lamang ang lumitaw sa labi niya. Sa wakas, nabawi niya ang pera niya. Makalipas ang ilang linggo, tahimik ang bahay na dating tinitirhan nila ni Marco. Ang maliit na sala na dati puno ng mga alaala. Mga gabing magkasama silang nanonood ng TV, mga umagang nagkakape sa mesa. Ngayon ay halos wala ng laman. Ang mga gamit ay nakabox na. May amoy ng alikabok at lumang kahoy sa hangin habang binubuksan ni Glenda ang bintana. Sa labas ay may ilang kapitbahay na naglalakad sa kalsada. Normal na araw, pero para kay Glenda, ito ang huling araw niya sa bahay na ito. Lumapit siya sa gitna ng sala. Pinagmasdan niya ang paligid, ang dingding kung saan nakasabit dati ang wedding picture nila. Ang sofa kung saan siya umiyak noong gabing iniwan siya ni Marco. Ang mesa kung saan siya nakita ang note. Salamat sa lahat. Tanga. Napabuntong hininga siya. Hindi na masakit ang alaalang yon. Parang isang lumang sugat na tuluyan ang naghihilom. Sa may pintuan naman ay may kumatok. Ma'am Glenda, tawag ng isang lalaki, ang real estate agent. Lumapit siya at binuksan ang pinto. Nandito na po ang buyer, sabi ng lalaki. Napangiti naman si Glenda. Sige, lumabas siya ng bahay. Sa huling pagkakataon napalingon siya sa loob. Hindi na ito ang bahay na gusto niyang balikan. Ito ay bahagi lang ng isang lumang buhay. At ngayon handa na siyang bitawan iyon. Ilang buwan pang lumipas, mainit ang araw sa maliit na street sa Pangasinan. Ang hangin ay may amoy ng dagat at bagong lutong pagkain mula sa mga karinderya sa paligid. Sa gilid ng kalsada, may bagong tayong maliit na building. May malaking sign sa harap. Glenda's Cafe and Bakery. May ilang tao na nakaupo sa labas habang umiinom ng kape at kumakain ng pandesal. Sa loob ng cafe, may amoy ng bagong lutong tinapay.
May mahinang tugtog ng acoustic music at sa gitna ng lahat ng iyon nakatayo si Glenda sa harap ng counter. Pinagmamasdan niya ang paligid. Ang cafe na ito ay itinayo sa lupang iniwan ng ama niya sa Pangasinan. Ang pera mula sa trust fund ang ginamit niya para simulan ng negosyo. Hindi niya na kailangang umasa sa kahit na sino. Hindi niya na kailangang magpuyat sa trabahong hindi niya gusto. Ngayon, ito ang sarili niyang mundo. Lumapit sa kanya ang isa sa mga empleyado. Ma'am Glenda, ubos na po ang cinnamon rolls. Napangiti siya. Mag-bake pa tayo. Opo. Habang bumalik ang empleyado sa kusina, lumapit naman si Glenda sa pintuan ng cafe. Tumayo siya roon. Pinagmasdan ng mga tao sa labas. Ang mga batang tumatawa sa kalsada. Ang mga customer na nagkakape sa mesa. Ang simpleng buhay na ngayon ay kanya na. Unti-unti siyang napangiti. Hindi dahil perpekto na ang lahat, kundi dahil natutunan niyang tumayo ulit. Mas matatag, mas matapang, at mas matalino. Sa isip niya naaalala niya ang mga salitang iniwan ni Marco noon. Salamat sa lahat, tanga. Napailing siya ng bahagya. Hindi na. Mahina niyang bulong sa sarili. Hindi na siya ang babaeng yon. Hindi na siya ang babaeng madaling lokohin. Hindi na siya ang babaeng magtitiwala ng bulag. Ngayon, siya ay isang babae na natutong lumaban. At habang nakatayo siya sa harap ng sarili niyang negosyo, sa ilalim ng mainit na araw ng Pangasinan, alam niya ang isang bagay. Ang buhay na ninakaw sa kanya noon ay nabawi na niya. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!